Tay, tatay ko, tatay Pepe ko. Sigaw ni Camilla. Umaagos ang luha ni Camilla habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang tatay. Nangangapa man ito sa dilim, ay wala itong pakialam. Bumangga man ito sa mesa, upuan, pader, pinto, ay hindi niya iniinda ang sakit dahil mas nananaig ang takot na hindi niya na muling makapiling ang ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa paligid dahil napatid na si Camilla sa hamba ng pinto. Sumubsob ito sa sahig at hindi na magawang makatayo. Tay, huwag niyo po akong iiwan. Tatay Pepe ko. Sagaw nito sa huling pagkakataon. Miss Camilla. Tawag ni Nena sabay tapik sa pisngi ng dalaga at hawak ang isa nitong balikat. Tatay! Sigaw ni Camilla at biglang nagmulat sabay bangon. Unti-unti niyang nararamdaman ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo at leeg. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso at hinahabol ang kanyang hininga. Miss, nananaginip po kayo. Wika ni Nena at pawis na pawis din. Tubig. Tama, ikukuha ko po kayo ng tubig. Sandali lang po. Humahangos itong sabi sabay labas ang silid. Naiwan mag-isa si Camilla sa kwarto. Hindi tulad sa kanyang panaginip, wala siyang makita. Siya ngayon ay nakatitig sa kawalan. Naaaninaw ang anino ng kortinang lumilipad dahil sa pag-ihip ng hangin. Tanglaw din ito ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang bintana. Ginalaw nito ang kanyang pinti at inilapit ang tuhod sa kanyang dibdib at saka ipinatong ang baba sa mga ito. Niyakap niya rin ang kanyang binti at tinitigan ang anino ng kortina. Tatay ko, nasan ka na? Bakit mo ako iniwan? Malungkot itong turan sabay tulo ng luha sa kanyang mga mata. Si Camilla, ampon ng mag-asawang Leon at Rosa del Mundo. Naging mapalad dahil sa kabila ng kanyang kapansanan noon na pagiging bulag ay inampon pa rin siya ng mag-asawa. Minahal bilang tunay na anak, ipinagamot at pinag-aral. Ngunit sa kabila ng swerteng kanyang natamasa ay tila may kulang pa rin sa kanyang buhay. Ilang sandali pa at bumalik ng muli si Nena, ang personal maid ni Camilla. Pumaling si Camilla sa direksyon ni Nena hanggang sa ito ay makalapit. Miss, ito po, tubig. Hindi ko po alam kung malamig o mainit o maligamgam na tubig ang dapat yung inumin. Kaya dinala ko na lang silang lahat. Aligagaan itong sabi. Pilit na umiti naman si Camilla. Salamat, Nena. Matapos mahimasmasan ay hindi na napigilan ni Nena na usisain kung anong napapanaginipan ng kanyang amo. Sumandal si Camilla sa headboard at diretsong tumingin sa dingding na kanyang katapat. Hawak pa rin ang baso ng tubig ay napabuntong hininga si Camilla. Napanaginipan ko si Tatay Pepe. Siya ang tatay ko. Siya ang nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Noong bulag pa ako. Siwalat ni Camilla. Nagkaroon ng problema sa cornea si Camilla noong siya'y sanggol pa lamang. At dahil sa kahirapan, hindi siya kayang ipagkamot ng kanyang tunay na nanay. Nagkataon pa na iniwan sila ng kanyang tunay na tatay. Lumaki si Camilla ang nangangapa sa dilim. Ngunit kahit na ganoon ay nagagawa nitong humiti at magbigay kulay sa buhay ng iba. Magandang umaga po, Tatay Pepe. Bati ng batang si Camilla nang dumaan si Pepe sa kanyang harapan. Nakatayo noon si Camilla sa kanilang munting gate. 7 taon noon si Camilla. Ang galing mo naman, Camilla. Paano mo nalamang ako ito? Tanong ni Pepe. Naaamoy ko po kasi yung noodles na hinihinga ninyo. Hindi pa naman po kayo nagtututbrush, ano? Diretsang sabi nito at tumawa pa. Bigla namang napahinga si Pepe sa kanyang mga palad at inaboy ang kanyang hininga. Aba, tunay nga ang sinabi ni Camilla. Amoy na amoy nga ang noodles sa kanyang hininga. Aba, pili kang bata ka ah. Sambit nito tumangos na bumalik sa kanyang bahay upang mag-toothbrush.
Kahit na ganoon ay ito ang paboritong amoy ni Camilla, ang noodles na luto ni Pepe. Ibang-iba sa noodles na instant o kahit sa mga kainan. Ilang sandali pa at nakapagsipilyo na si Pepe at pinalikan si Camilla na may nasa gate pa rin at nakatayo. Oh, heto. Butit may tira pa ako noodles, tanghalian ko dapat ito. Wika ni Pepe sabay abot ng plastic. Kinapa naman ito ni Camilla at mahigpit na hinawakan. Talaga po, Tatay Pepe? Sa akin na lang po itong noodles? Oo, alam ko kasi yung paborito mo yan. O siya, sige, pagsaluhan niyo yan ng nanay mo, ha? Paalam pa nito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay ang mga ngiti at bati ni Camilla ang nakakapagpapangiti rin kay Pepe. Mag-isa lang sa buhay si Pepe. Trabaho, bahay lang din ito palagi at tanggap na rin ito ang tatanda siyang binata. Ngunit isang araw, isang sigaw ang nakapagpabago sa kanyang buhay. Sigaw ng sigaw si Camilla mula sa kanilang sala. Dinig ito ni Pepe mula sa kanyang bahay. Kaya naman dumungaw ito mula sa kanyang bintana at tanaw niya ang sala kung saan naroon si Camilla at ang ina nitong nakahandusay na sa sahig. Dali-daling pinuntahan ni Pepe ang mag-ina. Ngunit huli na ang lahat. Naliligo na sa sariling dugo ang ina ni Camilla. Habang si Camilla naman ay umiiyak sa tabi nito. Mula ng araw na yon ay kinupkup na ni Pepe ang batang si Camilla. Ang matamlay niyang buhay ay naging makulay. Kung dati ay bahay-trabaho lamang noon si Pepe, ngayon ay nagagawa na nitong magplano na lumabas at pumasyal kasama si Camilla. Ikain ito sa mga fast food kahit na hati sila sa isang order. Mamamasyal sa mga theme park kahit na hindi sila sumasakay ng mga rides at magsukat ng mga pambatang damit kahit na hindi naman sila bibili. Camilla anak, pasensya na hanggang sukat lang tayo ng mga damit na to ha. Wala pang pera si tatay pambili. Malungkot na sabi pa ni Pepe habang bitbit ang mga damit na isinukat ni Camilla. Tila sinampal naman si Pepe ng kahirapan tuwing ginagawa nila ito. Ayos na po yun, tay. At least nasubukan ko silang isuot. Naramdaman ko ang hipo ng tela ng mga damit sa balat ko. At nahawakan ko sila kahit hindi ko man sila nakikita. Marami pa naman po akong damit. Malaki nga lang po kasi puro kay nanay. Natatawang sabi pa ni Camilla. Nako, ikaw talagang bata ka. Siyempre. Sige, hayaan mo. Tatahin ko yung mga t-shirt ng nanay mo para kahit papaano, hindi ka parang nakasilid sa sako. Nakatawang sabi pa ni Pepe. Hindi mo makikitaan si Camilla ng pagiging negatibo. Kahit na alam nito ang isang kahig, isang tuka ang kanilang buhay, kontento ito basta't kasama niya ang kanyang tatay Pepe. Hindi alam ni Pepe kung paanong naatim ng ina ni Camilla na magpatiwakal kahit na alam nitong maiiwan niyang mag-isa sa buhay si Camilla. Siguro ay biyaya na rin ito sa kanya dahil nagkaroon ng kanyang buhay ng direksyon na dati ay gumigising lang siya tuwing umaga dahil kailangan. Pero ngayon ay may dahilan na siya upang gumising araw-araw at lumaban sa buhay. Dumaan ang Pasko at Bagong Taon kahit na pinagsasaluhan lang nila ang maliit na hamon na bigay ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Pepe na umabot pa ng Bagong Taon ay naging masaya ang mga okasyong ito para sa dalawa. Ngunit hiram lang ang lahat at kapalit ng saya ay lungkot na siyang makapaghihiwalay sa buhay ng dalawa. Isang araw ay biglang nilagnat si Camilla. Sobrang taas ang lagnat nito na kailangang itakbo ni Pepe sa ospital. Pagdating nila sa ospital ay agad namang pinuntahan ito ng isang doktor at inasikaso. Makalipas ng ilang oras ay pinuntahan na si Pepe ng doktor at kinausap tungkol sa kondisyon ni Camilla. Tay, mabuti na lang po at isinugod niyo kaagad itong inyong anak. Nabigyan na po siya ng mga gamot na makakapagpapababa ng kanyang lagnat. Nagsagawa na rin po kami ng mga tests at nalaman na po namin ang kanyang kondisyon. Kailangan niya pong maoperahan. Siwalat ng doktor. Po? Gulat na sabi ni Pepe. Nagkaroon po kasi ng impeksyon ng mga mata niya at ito po ang response ng kanyang katawan. Wala po tayong espesyalista dito sa ospital na to para sa kondisyon ni Camilla. Kaya po pwede namin kayong i-rekomenda sa ibang ospital at tatapatin ko na po kayo.
Hindi po biro ang magiging gamutan ni Camilla, ani ng doktor. Sa ngayon ay maayos na po siya. Pero sa mga susunod, natatakot po ako na baka mas malala ang mangyari sa inyong anak. Tila napagsakluban naman ng langit at lupa si Pepe nang marinig ang mga ito sa doktor. Natulala na lamang si Pepe habang pinagmamasdan ng anak na nakahiga sa hospital bed. Mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Hindi lang naman si Pepe ang kapitbahay na kinagigiliwan si Camilla. Maging si Sally, ang matandang dalagang kalapit-bahay din nila. Sally, anong gagawin ko? Naiiyak na sabi ni Pepe kay Sally. Pepe, kahit pagtulungan pa nating dalawang pagpapagamot kay Camilla, hindi natin kakayanin. Masakit man ay kailangan natin siyang dalhin sa mas magandang lugar kung saan ay maaalagaan siya ng maayos. Malungkot na sabi ni Sally. Sa ampunan, yon ang unang salitang pumasok sa isipan ni Pepe. Matapos marinig ang mga sinabi ni Sally, alam niyang yun ang lugar na tinutukoy ni Sally. Ngunit ayaw nitong tanggapin ang kanyang isipan. Ayaw niyang pakawalan si Camilla. Kung kailan nagkaroon na siya ng dahilan para mabuhay, ay saka naman ito babawiin sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Pepe noong oras na yon. Nakatingin lang ito sa kawalan. Nadudurog ang puso ni Pepe at sinabing, Pepe, alam kong mahirap. Kahit ako ayoko namang malayo kay Camilla pero ito mas makakabuti sa kanya. Mamili ka. Magkakasama natin si Camilla pero nagdurusa siya o malalayo siya sa atin pero magiging masagana ang kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas at nakalabas na nga ng ospital si Camilla. Tita Sally, nasan po si tatay? Tanong nito kay Sally. Ay, may pinuntahan lang. Mamaya-maya andito na rin yan. Tugon naman ni Sally. Nagtungo si Pepe sa iba't ibang ampunan, pati na rin sa DSWD, upang idulog ang kalagayan ni Camilla. Masakit man po na mawalay sa akin sa kanya pero wala po ako magagawa. Ang hirap maging mahirap. Gusto ko mang ilaban ang lahat para kay Camilla, pero hindi kaya. Handa akong gawin ang lahat para magkaroon lang ng magandang buhay ang batang itinuring ko na ring anak. Umiiyak na sabi ni Pepe sa social worker na kanyang kausap. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para kay Camilla. Pangako po, magiging mabuti ang kalagayan ni Camilla. Wika nito. Nana, pagbali ni Camilla ay mahimbing itong natutulog. Nakasandal sa headboard at umahalik pa. Nena talaga, wika pa ni Camilla. Inayos niyang higa ni Nena at kinumutan ito. Nahiga na rin ito sa tabi ni Nena at sumakop sa kumot nito. Tumitig ito sa kisame habang umaalingaw-ngaw na ang hilik ni Nena. Tay, kamusta ka na? Wika nito tsaka muling bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan ay bumangon si Camilla na tila walang nangyari. Masisilayan naman ng ngiti sa kanyang mga labi. Camilla, let's go! Aya ni Rosa ang umampon kay Camilla. Tumango si Camilla at sumakay na ng sasakyan. Magtutungong mag-ina para sa isang medical mission na gaganapin sa isang tenement. Doktor si Rosa at si Camilla naman ay isa ng registered pharmacist. May mga kasama rin silang ibang allied medical forces tulad ng nurses, medtech, dentist at iba pa. Camilla, si Brando parang hindi ko siya nakikita lately. Tanong ni Rosa sa anak. Busy po siya sa bagong gym na pinapagawa niya. Mabilis na sagot naman ni Camilla. Napalingo naman si Rosa matapos marinig ang sagot ng anak. Tila may inis ito sa tono nito. Sabayan pang nagpatikim ni Nena na nasa likuran ng dalawa. Camilla? Tawag ni Rosa. Okay, fine. Sabay buntong hininga niya. Totoo naman pong busy siya sa gym. Pero alam ko rin pong matagal na nakaschedule ang medical mission na to. At nangako siyang sasama siya. Pero yung dumating, yung donation lang niya. Hindi naman siya. Ngumiti na lamang si Rosa at hinawakan ng kamay ng anak. I understand. Boys will always be boys, but at least business-minded si Brando unlike others.
Look at the brighter side. Nakangiti nitong wika. Ngunit ang totoo ay dismayado na ito kay Brando. Matagal na magkasintahan ang dalawa. Sa katunayan ay hinihintay na lang ni Camilla, naglagyan siya ng singsing sa daliri ni Brando upang maging opisyal na silang maging mag-asawa. Mahal na mahal ni Camilla si Brando, kaya naman hanggat kaya niya ay pagtatakpan niya ang mga pagkukulang nito. Nakarating na mag-ina sa tenement. Nag-aayos pa lang sila noon ng mesa at mga gamit, kaya naman tumulong na ang mag-ina. Ma'am, tapos na po kami na mag-ayos sa pharmacy section. Pwede po ba maglibot-libot muna kami ni Nena? Tanong ni Camilla sa kanyang ina. Sure anak, basta't mag-iingat kayo. Maaga pa naman. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya ang magaganap sa kanilang medical mission na iyon? Ito kaya ang panahon na muli na magkikita si Camilla at ang kanyang dating tatay Pepe? Tuluyan na kaya silang magkita at mawala ang pangungulila? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ma'am, tapos na po kami mag-ayos sa pharmacy section. Pwede po ba maglibot-libot muna kami ni Nena? Tanong ni Camilla sa ina. Sure anak, basta mag-iingat kayo. Maaga pa naman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Alam ni Rosa na bukod sa pagtulong ay may iba pang dahilan si Camilla sa pagsama sa mga medical mission. At yun ay hanghanapin si Pepe. Hindi naman hadlang ang mag-asawa sa ginagawa ni Camilla. Ang tanging naging problema nga lang ay matapos dalhin si Camilla sa DSWD ay hindi na muling dumalaw pa si Pepe. Samot-saring mga tao ang nakakasalubong ni na Camilla at Nena. May mga nakangiti at binabati sila ng magandang umaga. Meron namang tinatarayan sila at meron ding walang pakialam. Habang naglalakad-lakad ay biglang may naamoy si Camilla. Napahinto ito sa paglalakad at itinunton kung saan nanggaling ang amoy. Miss, may problema po ba? Tanong ni Nena na huminto rin sa paglalakad. Nena, naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Tanong ni Camilla habang hinihila si Nena. Biglang inamoy ni Nena ang kanyang sarili. Miss, naligo po ko at nag-deodorant ha? Hindi ikaw. Yung amoy ng noodles. Wika nito habang humahaba ang leeg sa pagtanaw kung saang direksyon nanggagaling ang amoy. Sinundan ng dalawa ang amoy hanggang sa makarating sila sa isang 3 palapag na gusali. Dito. Dito nanggagaling yung amoy. Aligagang sabi pa ni Camilla. Opo, miss, dito nga. Pero saang palapag? At saka paano naman natin malalaman? Walang sabi-sabing kumatok si Camilla at paulit-ulit na nagsabi ng tao po. Kulang na lang ay kalampagin niya ang pinto upang may lumabas na tao. Miss, baka naman wala pong tao. Tanong ni Nena. Walang tao, tignan mo nga yung bintanang yun oh. Biglang sumigaw si Camilla dahil pagtingala niya ay biglang bumuhos ang tubig sa kanyang kinatatayuan. Miss, tarantang sabi ni Nena. Amoy malansa ang tubig, may mga kaliskis pa ng isda at lamang loob. Hinala niya ay pinaghugasan nito ng isda. Hoy, kung sino ka man na nandyan, bumaba ka dito. Sigaw ni Nena na tila naghahamon ng away. Hindi naman makagalaw si Camilla. Hindi niya alam kung siya ba ay magagalit, sisigaw o hahayaan na lamang ang nangyari. Hindi pa rin nawawala ang amoy ng noodles kaya ayaw niya sanang umalis sa lugar na yon. Ilang sandali pa ay may lumabas sa isang lalaki. Ang ingay niyo kasi. Sino ba kayo? Sita nito. Hindi niyo ba alam na nakakabulahaw na kayo? Nasa harapan ni Camilla ang lalaki. Tisoy ang itsura nito na may brown na mga mata. Matangos ang ilong. Kahawig ito ng mga Breton na business partners ng kanyang ama, ngunit diretso itong magtagalog. Hindi ito pinansin ni Camilla.
Ang tanging napapansin lamang nito ay ang amoy na nanggagaling sa bibig ng lalaki. Pumikit si Camilla habang nagsasalita ang lalaki sa kanyang harapan. Lalo nitong nakumpirma na iyon nga ang amoy na matagal niya nang hinahanap. Anong kinakain mo? Tanong ni Camilla. Ha? Pagtataka ng lalaki. Anong kinakain mo? Makikita sa mga mata ni Camilla na seryoso ito sa kanyang tanong. Biglang nataranta naman ang lalaki. Noodles. Noodles? Sino nagluto? Ako? Sabay turo sa kanyang sarili. Kasi yun ang hanap buhay ko, ang pagtitinda ng noodles. Kitang-kita sa mukha ni Camilla ang pagkatismaya. Makailang ulit pa nitong tinanong kung siya ba talagang nagluto ng noodles at iisa lang ang sagot ng lalaki. Ako nga at wala nang iba. Kahit itanong mo yan sa mga tao dito sa tenement, ako lang nag-iisang may masarap na noodles. Ako ang tinatawag na lang. Hinawi nito ang kanyang buhok at saka kinindatan si Camilla. Noodle King ng tenement. Tinitigan lang ito ni Camilla na tila naguguluhan kung anong ginagawa ng lalaki sa kanyang harapan. Napahiya ang lalaki kaya umayos ito ng tayo at tumikim. Ano ba kasi kailangan ninyo? Sir, baka hindi nyo nakikita yung ginawa mo. Binuhusan mo lang naman ng tubig yung amo ko. Tingnan mo, basang-basa siya. Inamoy ni Nena si Camilla. At nag-amoy malansa. Nagpaliwanag naman si Tonyo, ang pangalan ng lalaking kaharap ni na Camilla. Akala niya ay mga batang nagtitrip na naman na tawag ng tawag sa kanya. Kaya naman para madalay nagbuhos siya ng tubig mula sa bintana. Kung hindi ka naman maselan, miss, pwede ka namang maligo sa banyo namin. Papahiramin din kita ng mga damit. Pero ibabalik mo kaunti lang damit ko. Alok pa ni Tonyo upang makabawi sa kanyang ginawa sabay ngiti. Napabuntong hininga ang dalaga. Dahil sa dismaya, ay gusto na nitong umalis. Okay lang, hindi naman ako nasaktan. Pasensya ka na rin sa abala ha. Wika ni Camilla at umalis na. Miss, sandali lang. Habol naman ni Nena. Nakabalik na si Camilla sa pwesto ng medical mission. Nagulat ang lahat nang nakakita kay Camilla dahil sa kanyang itsura. Ano ba kayo? Nag-amoy isda lang ako pero hindi naman ako nasaktan. Sige na, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. Dediskarte na lang ako kung saan pwedeng maligo at makapagpalit ng damit. Sambit ni Camilla upang hindi na mag-alala ang lahat. Matapos maligo at makapagpalit ng damit, ay pinuntahan siya ni Rosa. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. I'm fine, Mom. Akala ko lang kasi makikita ko na si tatay. Bumuntong hininga ito at saka muling nagsalita. Naamoy ko kasi yung noodles na niluluto niya sa akin noon. Yung kinakwento ko. Oh, anong nangyari? Kaso, imbis na matandang lalaki inaasahan kong lumabas, isang lalaki nakakainis na nagpakita. Feeling pogi pa. Basta nainga lang po yung pagkatismaya ko kaya hindi ko na siya natarayan. Paliwanag ni Camilla. Natawa na lamang si Rosa. Nako, ikaw talaga anak. Ay, mapapasaan ba't makikita mo rin siya anak sa tamang panahon. Samantala, nang umalis naman si Camilla at Nena, ay hindi maiwasan ni Tonyo na maalala ang maamong mukha ni Camilla. Napapangiti ito dahil tila nakakita siya ng anghel na bumaba sa lupa. Isang anghel na may alon-alon na buhok na kayumanggi ang kulay. May maliit na mukha at hugis almond na mga mata. May katangusan din ang ilong nito at maninipis na labi. Hindi rin ito katangkaran ngunit bumagay ang taas nito sa kanyang itsura. Ngunit sa kabila ng ganda nito ay mababasa sa mga mata ni Camilla ang lungkot. May mali ba sa akin? Sambit nito habang nakaharap sa salamin. Alam kong mahirap lang ako. Pero alam ko rin gwapo ako. Payat man tinan ng braso ko pero, uy, may muscles to, no? Sabay flex ng kanyang muscles. Hoy, Tonyo!
Sambit ng isang matandang lalaki. Gopong-gopo ka na naman sa sarili mong, bata ka. Sita nito. Ay, tay, mano po? Wika ni Tonyo sabay lapit sa matanda. Saan po ba kayo galing? Pagising ko wala na kayo sa kama ninyo, nga pala. Nalinis ko na po yung mga isda. Nakapagluto na rin po ako ng agahan nating noodles. Ay, pumaroon ako sa manghihilot. Para kasi hindi nawawala ng sakit itong likod ko. Kaya nagpahilot muna ako. Sambit pa ni Pepe. Sa gym, kasama si Brando, ang kanyang matalik na kaibigan na si Fred. Mas okay kaya kung magdagdag pa tayo ng mga weights dito? Tapos dito natin ilagay yung mga dumbbells. Tanong ni Brando kay Fred. Maybe. Pero mas accessible kung dito yung weights at doon sa kabila yung dumbbells. Sagot naman ni Fred. Oh, I see. Sige, noted. Can I try this? Sabay turo sa dumbbells sa kanilang kalapit. Sure, ay ni Brando. Kinuha naman ni Fred ang dumbbell. Pag-angat pa lang nito ay sumabay rin ang pag-angat ng puso ni Brando. Sa bawat pag-angat ni Fred ng dumbbell ay nagpapakita rin ng muscles ito na sadya namang kaakit-akit. Kahit bukas ang aircon ay ramdam ni Brando ang pagtulo ng kanyang pawis, ang panunuyo ng kanyang laway sa kanyang lalamunan, hanggang sa natulala na si Brando ng tuluyan. Brando! Makailang ulit na tawag ni Fred, hanggang sa binabana nito ang dumbbell at lumapit kay Brando. Brando, ayos ka lang? Nakatulala pa rin si Brando habang nakangiti. Oo naman. Wika nito na parang natutunaw. Brando, umayos ka nga, para kang bading sa asta mo. Nagulat naman si Brando sa kanyang narinig at doon siya bumalik sa realidad. Ha? Hindi At saka tumabi ka nga, hindi ikaw ang tinitingnan ko. Siya. Sabay turo sa empleyado nilang babae na kanilang katapat. Nakapalda ito ng maikli at panayayuko kaya naman lumalantad ang malulusog nitong hinaharap. Tila inaakit ang dalawa sa kanyang ginagawa. Nakita ito ni Fred. Kala ko naman sa akin ka na nakatitig kanina. Nako Brando, lalaking pangalan mo. At pati ang itsura mo. Bato-bato pa yung katawan mo Tapos bading ka? Naku, maraming madidismaya pag nagkataon. At isa na ako doon. Hindi Ako magiging bading? No. May girlfriend ako. At ayoko sa mga bading. Salot sila sa lipunan. Matigas na sabi pa ni Brando. Natapos na ang medical mission. Pagod. Pero masayang lahat dahil naging matagumpay ito. Nasa sasakyan sina Rosa, Camilla at Nena. Mom, after pala nating ibaba itong mga gamit, aalis po ako. Paalam ni Camilla. Sige anak, magpa-drive ka na lang kay Edgar. Saan ka pala pupunta? Pupuntahin ko si Brando. Biglang napaubos si Nena. Miss, talaga po bang ikaw ang pupunta kay sir? Hindi po ba dapat ikaw ang pinupuntahan ni sir? Lumingon si Camilla kay Nena. Nena, alam mo namang busy siya sa mga negosyo niya, tsaka ano ka ba? 2024 na. Hindi na big deal kung lalaki man o babae ang mag-e-effort. Pero anak, may katwiran naman si Nena. Medyo nadidisappoint nga ako at ang dad mo sa kanya. May problema ba kayo? Diretsong tanong ng ina. Hindi pa rin noon lumilingon si Camilla sa kanyang ina. Nakatingin ito kay Nena at tila nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Pero Ma'am Rose, baka naman po kasi talagang busy lang si Sir. Pag naman po nakikita ko silang dalawa, sweet naman po sila. With flowers, chocolates, balloons, and everything. Sabay tawa pa ng peke. Opo ma'am, ganun po si Brando. Nahihiya lang po kasi siyang ipakita pag kaklingin niya. Ako rin naman po medyo nakakahiyang makita niyo kaming sweet. Dagdag pa ni Camilla. Oo siya, sige. Kung yan ang sabi ninyo. Matapos ihatid si Rosa at Nena sa mansyon, ay siya namang alis si Camilla kasama ang kanyang driver na si Edgar. Love, what brings you here?
Gulat na sabi ni Brando na makita si Camilla na papasok sa pinto ng gym. I miss you so much, so I'm here. Wika ni Camilla sabay yakap sa kasintahan. Oh, my favorite lovebirds. Singit naman ni Fred na nasa harapan. Okay, got to go para naman makapag-babe time na kayo. Paalam pa nito. Gumuhit naman ng malaking ngiti sa labi ni Camilla. Pero Fred, wait. You can join us. Pagpigil pa ni Brando. I mean, hindi ka naman naiba sa amin ni Camilla. We can have dinner. Tayong tatlo. Talaga? Okay lang sa inyo? Salit-salitang tingin ni Fred ang magkasintahan. Bigla namang nag-init ang tenga ni Camilla. Gusto niya masolo ang kasintahan. Ikikwento ang nangyari sa kanya buong araw. Yakapin ito ng mahigpit at hagkan. Ngunit paano niya magagawa ang lahat ng to kung kasama nila si Fred? Oo naman, hindi ba Camilla? Samit pa ni Brando matapos bumaling kay Camilla. Oo naman. Tugon ni Camilla sabay pilit na ngumiti. See, I told you. Where do you want to eat? Fred? Italian? Chinese? Filipino food? Tanong pa ni Brando kay Fred. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya talaga ang lihim ni Brando? At tuluyan na nga kayang mahanap ni Camilla ang kanyang nawawalang tatay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Oh, saan naman galing yung mga ngiti mo, Tonyo? Sinagot ka na ba ng niligawan mo? Tanong sa kanya ni Pepe. Nako tay, tinantanan ko na ho si Dory. Mukhang wala ho akong pag-asa eh. O para kanino yung mga ngiti mo? Nako tay, naalala ko lang yung huling bumili ng noodles kanina. Yun nga lang. Tagal namin naguntahan pero hindi ko malang natanong yung pangalan niya. Napakamot na lamang si Tonyo sa kanyang batok. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. See? I told you. Where do you want to eat, Fred? Italian, Chinese, Filipino food? Tanong ni Brando kay Fred. Sa buong gabing yon, kahit na sila ni Brando magkatabi sa mesa, ay tila wala sa kanyang atensyon ng kasintahan. Maghapong magkasama si Brando at Fred pero hindi pa rin maubusan si Brando ng mga sasabihin. Ayos lang sana kung nakakasabay si Camilla sa usapan nilang dalawa. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Please excuse me, I have to go to the washroom. Paalam ni Camilla sa dalawa. Malamig ang boses nito na may halong inis. Okay love, sabi pa ni Brando at bumalik na sa pakikipag-usap kay Fred. Pagtalikod ni Camilla ay hindi na nito maiwasang tumulo ang kanyang luha. Mabilis itong naglakad, hindi alam kung saan pupunta. Nanlabo na rin ang kanyang mga mata dahil sa umaapaw na luha. Tanging kirot na lamang ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na alam kung may nababangga na ba siya o may nakatingin sa kanya. Basta ang gusto niya lang ay lumayo muna sa dalawa at lumanghap ng hangin. Pakiramdam ni Camilla ay nawawalan siya ng hangin sa katawan sa sobrang sakit. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nasa tabi ng kalsada. Nakatayo sa kawalan. Hindi alam kung saan. Tanging mga rumaragasang sasakyan ang kanyang nakikita at naririnig. Mga taong abala sa paghahabol ng taxi upang makauwi. Mas okay pa ang lugar na to. At least alam kong hindi nila ako kilala. At hindi talaga ako kakausapin. Usal pa nito sa kanyang sarili. Bahagyang kumalma na si Camilla. Ngunit ramdam pa rin niya ang sakit na tumutulo pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Noodles! Noodles kayo dyan! Sigaw ng isang lalaki. Namoy na naman ni Camilla ang noodles ng kanyang tatay Pepe. Sa kanyang pagbaling nakita niya si Tonyo. Ikaw na naman?
Sambit pa ni Camilla. Oo. Teka. Bakit pa parang kasalanan ko pa na ako na naman ang nakita mo? Ako naman tong nauna dito. At saka sinusundan mo ba ako? Sita pa ni Tonyo. Hoy, hindi no? Ang kapal. Masungit na sabi pa ni Camilla. Okay, kung hindi, kinaklaro ko lang. At kung hindi mo pala ako sinusundan, pwede bang tumabi ka na dyan at nahaharangan mo tong kulong-kulong ko? Pagtingin ni Camilla, sa kanya lang napansin na nagtitinda pala ito ng noodles. Natakam ito sa amoy at nagutom. Magkano yan? Tanong ni Camilla. Bakit? Bibili ka? Oo, bibili ako kasi nagugutom ako. Masungit nitong sabi. Natapos ang gabi ni Tonyo. Salamat kay Camilla dahil naubos ito ang kanyang paninda. Aba, walastik din yung babaeng yun ah. Akalain mo kay payat-payat pero ang lakas kumain. Wika ni Tonyo habang nililinis ang kanyang kulong-kulong. Tonyo! Tawag pa ni Pepe. O tay, bakit po? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Tonyo sabay tayo mula sa pagkakaupo. Wala naman. Natanaw lang kasi kita mula sa bintana na naglilinis itong kulong-kulong. Gabi na, ipagpabukas mo na yan. Ani Pepe. Nako tay, hindi rin po kasi ako makatulog. Tugon nito at pinagpatuloy ang kanyang paglilinis. Bakit naman? May bumabagabag pa sa'yo? Wala naman po tay. Hindi nito napansin na nakangiti na pala siya habang nagkukuskos. At saan naman galing ang ngiti mo? Sinagot ka na ba ng nililigawan mo? Osyoso pa ni Pepe. Naku tay, tinantanan ko na si Dory, mukhang wala akong pag-asa eh. Para kanino naman ang ngiti mong yan? Naku, wala to tay. Sabay hampas sa hangin ng tila, kilig na kilig. Naalala ko lang yung huling bumili ng noodles ko kanina. Sino? Nahinto naman si Tonyo. Naku tay, oo nga. Ang tagal na naming naguhuntahan kanina pero hindi ko malang naitanong ang pangalan niya. Napakamot na lang ng ulo si Tonyo. Nang mga oras na yon ay nasa mansyon na rin si Camilla. Kasama niya si Nena sa kwarto. Miss, kamusta naman po pala yung date niyo ni Sir Pamenta? Ni Sir Brando pala. Tanong ni Nena habang nakaupo sa upuan ng side table ni Camilla. Nasa harap naman si Camilla ng kanyang vanity mirror at nagsusuklay. Okay naman. Kumain kami sa labas. Nahahati ang kanyang damdamin. Gusto niya magmaktol. Sabihin kay Nena ang nangyari. Ilabas ang sama ng loob pero nahihiya na ito dahil para bang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa relasyon nila ni Brando. Kakain sila sa labas. Ngunit nakatuon ang atensyon nito sa kanyang cellphone habang nagsuscroll sa kanyang social media. Minsan naman ay magpo-post ito na sila ay magkasama, nag-date sa magarang lugar. Makikita sa social media ang kanilang mga ngiti at tila sweet na sweet. Pero ang totoo, matapos ang pag-click ng camera at makakuha ng magandang anggulo, ay magkatabi na lang sila sa mesa. May sariling mundo at hindi man lang mag-imikan. Miss, okay lang po kayo? Tanong ni Nena. Oo naman, masaya kami kanina. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang sarap pa ng noodles. Nahinto si Camilla sa pagsasalita. Naisip nitong, saan ang galing ang noodles at paano ito napasama sa usapan? Baka saman sa mukha ni Nena ang pagtataka. Okay, fine. Kasama namin si Fred, yung best friend niya. Tapos nang na-open na ako, umalis ako. Kumain ako dun sa isang kulong-kulong na may tinda ng noodles. Kwento pa ni Camilla. Ngunit nang nabanggit nito ang salitang noodles ay naalala nito ang mukha ni Tonyo. Napangiti ito nang hindi niya namalayan. Napansin niya ang kanyang ngiti nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin at agad niya itong binawi. Noodles? Miss, pinagpalit mo yung steak sa noodles? Sana isanama niyo na lang pala ako kanina. Kahit maging fourth wheel niyo pa ako, okay na okay lang. Biro pa ni Nena. Sira, ikaw talaga. Ani pa ni Camilla. Matapos magkwentuhan ay nahiga na si Camilla sa kanyang kama. Gayon din si Nena na nasa kabilang silid lamang.
Patay ng mga ilaw at tanging liwanag ng buwan na lamang ang nagsisilbing liwanag mula sa bintana ni Camilla galing sa siwang nito. Tinitigan nito ng dalaga at naalala ang mga sinabi ng tindero ng noodles sa kanya. Miss, wala tayong magagawa dyan. Ginusto mo yung sitwasyon mo, hindi ba? Eh di magtiis ka. Kahit ano namang sabihin sa'yo ng tao, ng kaibigan, o pamilya mo, eh yung gusto mo pa rin na masusunod. Bingi ka sa payo nila kahit nasasaktan ka. Kaya sige, iiyak mo na lang lahat. Ikain mo ng noodles sa tinda ko. Kung saan gagaan ang pakiramdam mo, sige lang. Mahal mo, 'di ba? Eh di magtiis ka. Magdusa ka. Diretso pa nitong sabi kay Camilla habang kumakain ito ng noodles. Imbis na mawala ng gana dahil sa mga masasakit na sinabi ni Tonyo, ay mas lalo pang nagutom ito at walang humpay ang pag-order ng noodles. Hanggang sa binayaran na ni Camilla ang lahat ng paninda ni Tonyo upang wala nang ibang bumili sa kanya at makapag-usap sila na maayos. Kuya, salamat Dahil sa'yo kahit papaano naging maayos ang gabi ko. Tura ni Camilla sa kanyang sarili at doon niya napagtanto na hindi pala niya naitanong ang pangalan ng tendero ng noodles. Lumipas sa mga araw, isang masamang balita ang bumulaga sa mag-amang Pepe at Tonyo. Nahulog sa hagdan si Pepe at itinukod nito ang kanyang braso kaya naman nabali ito. Kitang-kita ni Tonyo ang buto ni Pepe na lumabas sa balat nito. Agad naman na tinakbo ni Tonyo si Pepe sa public hospital. Sinabi ng doktor na buwan daw ang aabutin bago gumaling si Pepe. Kailangan din ng operasyon dahil sa nangyari. May pera namang naipon si Tonyo na sumapat naman sa operasyon at ilang linggong gamot. Ngunit hanggang doon lang ang kaya niya. Ang therapy at iba pang gamot ay hindi niya na kayang bilhin. Tol, wala ka na bang racket dyan? Kahit ano, wag lang illegal. Kailangan ko lang talaga. Tanong ni Tonyo sa kaibigan nitong si Edgar. Naku tol, walang racket pero trabaho baka meron. Talaga? Eh di mas maganda. Alam mo naman yung nangyari kay tatay. Kailangan ko talaga ng matinong trabaho. Hindi sapat ang kita sa noodles Eh sige ganito, babalitaan kita ha. Hindi ako nangangako pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko para ikaw ang ipalit sa akin sa trabaho ko. Nagpaalam si Edgar kay Rosa bilang kanilang family driver. Hinihiling kasi ng mga magulang ng kanyang girlfriend na sa probinsya na sila manilahan matapos nitong mamanhikan. Iyang-iyaman si Edgar dahil sa biglaan niyang pag-resign ay wala itong magawa. Pero mamay, pwede po akong i-recommend ang kapalit ko. Sigurado po akong hindi po ako mapapahiya sa kanya. Masipag po yun at magaan utusan. Pagmamalaki ni Edgar. O sige, papuntahin mo siya. As soon as possible ha, para naman maturuan mo rin siya ng bago ka umalis. Nakangiting sabi pa ni Rosa. Isang magandang balita ito para kay Tonyo. Nang araw din yon, pumunta si Tonyo sa mansyon at in-interview ito ni Rosa. Okay, Mr. Anthony Kaluskusin, you're hired. Pwede ka na mag-start ngayong araw. Sambit ni Rosa. Talaga po, ma'am? Naku, maraming salamat po. Bulalas na sabi ni Tonyo. Samantala, magkasama naman sina Camilla at Nena. Namimili ng mga supplies na kailangan nila sa susunod nilang medical mission. Panay ang buntong hininga noon ni Camilla habang sila ay naglalakad sa pasilyo ng pamilihan at napansin nito ni Nena. Miss, hindi po kayo okay? Tanong ni Nena. Kabisado mo na talaga ako, no? Ngising sabi naman ni Camilla. Hindi naman po, ramdam ko lang po ang lalim ng pagbuntong hininga nyo. Pwede niyo na po akong pagsabihin ng problema, makikinig po ako. Naranasan mo na bang ma-fall out of love? Seryosong tanong ni Camilla. Lumipas naman ang mga araw at pakiramdam ni Camilla ay napapagod na siyang mahalin si Brando. Lalo na nakausap niya si Tonyo. Pakiramdam niya ay siya na lang ang nakakapit sa kanilang relasyon. Siya ang gumagawa ng paraan upang sila ay magkita. Nag-uumpisa na ang usapan at nagpapahalaga sa kanilang relasyon. Hindi maintindihan ni Camilla kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Bukod dito, ay palagi na rin niyang naaalala ang mukha ng tendero ng noodles. Tumatatak na sa kanyang isipan ang kanilang mga pinag-usapan.
Kahit hindi niya ito lubos na kilala ay lumipas ang oras na hindi niya namamalayan. Nakatuon ang atensyon nito sa kanya na siyang hindi niya naramdaman kay Brando. Gusto niya ang atensyong ibinigay sa kanya ni Tonyo ng oras na yon. Pero mali ang pakiramdam na ito. Alam niyang hindi ito pwede. Alam niyang isa itong pagtataksil. Kaya pilit niya itong isinasawalang bahala. Opo naman miss, lalo na kapag pakiramdam ako. Ako lang ng ako. Tugon ni Nena. Anong ikaw lang ng ikaw? May tawag sila sa English nun yung one-sided love po ba yun? Hindi man sigurado sa kanyang sagot ay nakuha naman ni Camilla ang nais sabihin ni Nena. Alam niya ang mga salitang yon pero bakit hindi niya naisip na nasa ganoong sitwasyon na siya? Natahimik si Camilla. Hindi niya alam kung ipapakita ba niya kay Nena ang kanyang pag-iyak o sasarilinin niya na lamang ito. Bukod doon ay nasa pasilyo sila ng pamilihan, naglalakad. Bakit po, miss? Ganun na po bang nararamdaman niyo? Iwalayin na po kasi yung pamintang yun. Gigil na sabi pa ni Nena. Nena, tigil-tigilan mo ang pagtawag kay Brando ng paminta. Hindi naman siya ganun, okay? At out of the blue ko lang naisip ang mga bagay na to. Siguro kakanood ko to ng mga movies or kakapakinig ng mga audiobooks na sad ending. Depensa pa ni Camilla. Patapos na ang araw, ni isang text o chat o tawag ay wala malang natanggap si Camilla galing sa kanyang kasintahan. Muli itong napabuntong hininga habang nagmamaneho. Katabi nito si Nena sa may driver's seat at panay ang nguya nang pinamili niyang kutkutin. Miss, hindi po rin po ba kayo kinakamusta ni Sir Brando? Busy yun. Hindi niya na ako na-text, alam mo na, sa pinapagawa niyang gym. Napabalik ko si Nena, hawak ang plastic ng kutkutin at humarap kay Camilla. Miss, wala pang 5 minuto ang uubusin mo para makapagsend ng salitang kamusta. Grabe naman si Sir Brando, nakakaya niyang hindi ka kamustahin. Abay daig pa niyang teenager ngayon na ultimo pagpunta sa banyo, updated. Gusto sanang depensahan ni Camilla ang kasintahan, ngunit totoo naman ang sinabi ni Nena. Unti-unti siyang sinasampal ng katotohanan. Ngunit mahal niya si Brando. Mahal na mahal. At tulad nga ng sinabi ni Tonyo, magtitiis siya dahil kahit anong sabihin ng iba, pipiliin pa rin niyang intindihin si Brando kahit nasasaktan na siya. Ay nako Nena, ikaw na nagsabi. Teenager mo ngayon. Adults na kami. Magkaiba ng maturity namin kaysa sa mga kabataan. Okay? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang saan ba pagtatakpan ni Camilla si Brando? Hanggang saan siya magtitiis sa mga nararamdaman niya para dito? Magtagumpay naman kaya si Tonyo sa kanyang magiging bagong trabaho? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nena naman eh. Alata na sa boses ni Tonyo ang pagkairita at pagkapikon. Oo na. Oo na, may gusto ko sa'yo. Biglang sambit ni Tonyo na may nakakalokong ngiti. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pag-uwi ng dalawa ay agad na nakita ni Nena ang isang bagong mukha na kasama ni Edgar. Nasa garahe pa lang sila noon at pababa na ng sasakyan. Samantalang si Edgar naman ay nakatayo sa harap ng isa sa mga sasakyan ni Camilla. Miss! Tarantang sabi ni Nena habang kumakawag sa hangin. Nagtatanggal naman noon si Camilla ng seatbelt. Ay na yun, bakit pa tawag ka ng tawag dyan? Si Isda, yung gwapong parang Briton? Si Noodles. Pagkarinig na ni Camilla ay agad itong tumunghay at inilibot ang mga mata sa paligid. Sakto sa kanyang pagbaling ay siya namang pagharap ni Edgar at Tonyo sa sasakyan. Nakatitig lamang si Camilla sa dalawa. Tinatanong ang sarili kung anong ginagawa ng lalaking yon at bakit magkausap sila ni Edgar.
Habang nasa driver's seat pa si Camilla at tinatanaw ang dalawa, ay siya namang pagbanggit ni Edgar kung sino ang dumating. Yung nakasakay sa sasakyan na yan? Malamang si Miss Camilla yan. Pakilala ni Edgar. Tulad ni Ma'am Rosa, sobrang bait niyang si Miss Camilla. Napakaganda pa. Nasabik tuloy si Tonyo na makita ang isa pa niyang amo. Iniisip nito kung anong itsura nito. Maputi kaya ito o kayumanggi? Sino ang mas matangkad sa kanilang dalawa? Mapapalaban kaya siya sa Inglesan dito? Magkakasundo niya kaya ito? Habang tinatanong ni Tonyo ang kanyang sarili, ay siya namang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Oo siya! Bulalas nito na may kalakasan. Napalingon tuloy si Edgar. Gayon din si Camilla at Nena. Bumilis ang tibok ng puso ni Tonyo matapos makita si Camilla. Bagamat hindi ito ang unang beses nang magkita, ay hindi naman malaman ni Tonyo kung bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib. Siniko bigla ni Edgar ang kaibigan at bumulong. Batiin mo si Miss Tol. Unang araw mo ngayon, alalahanin mo. Tsaka bumaling kay Camilla at binate ito. Miss Camilla, magandang gabi po. Nakangiting sabi pa ni Tonyo. Magandang gabi din. Maikling bati ni Camilla at pumasok na ito sa loob. Kasunod nito si Nena. Nang medyo nakalayo na si Camilla, ay may ibinulong ito sa dalawa. Pagpasensyahan niyo na. May pinagdaraanan. Bulong nito at saka dali-daling humabol sa kanyang amo. Bumalik sa alaala ni Tonyo ang mga kwento ni Camilla. Lalo tuloy na naintriga si Tonyo kung anong klase bang tao ang nobyo ni Camilla. Bigla itong napaisip. Gaano kaya ito kagwapo? Matipuno ba ito? Anong meron ng lalaking yon at kayang tiisin ng isang magandang dalag tulad ni Camilla? Ang lahat para sa lalaking yon. Lalo lang bumagabag ito sa isipan ni Tonyo. Hanggang sa kanyang pag-uwi ay iniisip niya na may ganoong klase pala ng pagmamahal. Kayang magpakamartir. Kayang magtiis sa ngalan ng pag-ibig. Oh, Tonyo, bakit gising ka pa? Hindi ba't maaga ka pa bukas? Tanong ni Pepe nang makita ang anak na dilat pa at nakatitig sa kisame habang nakahiga sa sofa na kanyang tulugan. Tay, hindi pa po ako dinadalaw ng antok eh. Naintriga po kasi ako sa jowa ng amo ko. Biglang binatukan ni Pepe si Tonyo. Unang araw mo pa lang sa trabaho, chismis agad ang inatupag mo. Gigil nitong sabi. Bigla naman itong bumangon. Tay, hindi naman sa ganun. Ganto kasi yun. Sambit nito at nagpaliwanag pa. Hindi na nito binanggit ang pangalan ni Camilla upang mapanindigan nitong hindi niya chinismis ang amo. Kasi mahal mo, ganun kasimple. Mahiwaga talaga ang pag-ibig. Masaya at mahirap ipaliwanag. Mapapasaan ba't mararanasan mo rin ang ganyang klase ng pag-ibig? Wala namang taong hindi nakakaranas ng ganyan. Kaya ikaw, maganda ka. Lalo na't may pagkapilyong bata ka pa naman. Babala pa ni Pepe. Tatay naman, grabe ka namang manakot. Hindi naman ako ganun ka-playboy. Usal nito. Nang gabi ring yun ay naghihintay pa rin si Camilla ng text galing kay Brando. Kahit isang good night lang ay magiging masaya na ito. Ngunit mukhang lilipas ang magdamag na hindi maalala ni Brando si Camilla dahil magkasama na sila ni Fred sa bar. Sure ka bang hindi magagalit sa yung girlfriend mo? Tanong pa ni Fred. Oo naman. We trust each other naman so much. At saka magiging busy na tayo sa gym in a few days. Kaya tama lang na mag-celebrate tayo. Tulad ng sinabi mo. Wika pa ni Brando. Nasa loob sila ng bar. Siksikan man sa loob ay ramdam mo ang saya dahil sa hiyawan ng mga tao. Dumadagundong din ang tugtog. Kaya naman hataw ang lahat ng tao na nasa dance floor. Nagsimula na mag-order ng drinks sina Brando at Fred. Naupo sa bakanting sofa ng bar. May katabi silang grupo ng mga babae. Agad na napukaw ang atensyon ng mga ito kay Brando dahil sa matipuno nitong pangangatawan. May pagkabalbasarado rin ito at kantuhan din ng mukha. Nahahawig sa mga Italianong modelo ang postura. Idagdag pa ang bukas sa botones ng polo nito sa bandang taas kaya naman natatanaw ang pagkabalbo nito. Sanay na sa ganito si Brando kaya patay mali siya na lang ito sa mga babae.
at nakatuon lamang ang atensyon kay Fred. Ngunit hindi nito inaasahan na may mga kursunada pala sa kanyang kasama at panay ang kindat dito. Kumunot ang noon ni Brando at tumaas ang kilay. Kumukulo rin ang dugo nito sa bawat pagpapapansin ng mga babae kay Fred. Pagbali niya kay Fred ay nakikipagtitigan din pala ito sa babae. Biglang napatayo si Brando. Nagulat si Fred. "Oh Brando, bakit?" tanong ni Fred. Wala. Parang may kakilala ako sa banda doon. Babatiin ko lang." Sabi nito at umalis. Tuluyan na ngang umalis rin si Edgar sa pagiging driver at si Tonyo na ang pumalit sa kanya. Palaban si Tonyo sa lahat. Sa kapwa niya naninilbihan sa pamilya ni Camilla at lalo na sa kanyang mga amo. Nakasundo rin ni Tonyo ang bawat isa kung kaya't naging maayos ang takbo ng kanyang trabaho. Palagi silang nagkakadaupang palad ni Camilla sa may garahe. Tuwing paalis ito at hinihintay naman si Tonyo, si Rosa, upang ipagmaneho. "Magandang araw po, Miss Camilla." Palaging bati ni Tonyo kay Camilla tuwing umaga. Babatiin din ito ni Camilla at ngingiti-ngiti ng walang kasing tamis. Sa bawat ngiti ni Camilla kay Tonyo tuwing umaga ay binibigyan siya nito ng magandang panimula para sa kanyang trabaho. Para bang estudyante si Tonyo na sumisibag sa pagpasok dahil makikita niya ang kanyang crush sa klase. Corny mang pakinggan, ngunit yon ang nararamdaman ni Tonyo tuwing makikita niya si Camilla. Bukod doon, kung nagkaroon siya ng pagkakataong tumulong kay Camilla, ay agad niya itong ginagawa. Tulad na lang sa kanilang mga medical mission. Pasyahan si Tonyo sa paghahakot ng mga kahong-kahong gamot para sa pwesto ni Camilla. Palagi rin itong handa kung kakailanganin ni Camilla ng tubig, tissue o hindi kaya ay pumusod para sa kanyang mahaba at alon-alon na buhok. Tila nagkaroon naman ng bodyguard si Camilla sa katauhan ni Tonyo. Hindi naglaon, ang mga batian nila tuwing umaga ay naging kamustahan hanggang sa nagkaroon na sila ng biruan at minsan ay seryosong usapan. Dahil likas na mabait si Camilla sa lahat, ay mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa nang hindi nila namamalayan. "Miss, ako na po dyan." Wika ni Tonyo nang makitang binubuhat ni Camilla ang cooler na may nakalagay na mga vaccine. "Ano ka ba? Hindi naman mabigat to. Ako na. Eto na lang ang buhatin mo. Tapos doon natin ilagay." Utos pa ni Camilla. Habang nag-uusap ang dalawa ay nahagip sila ng tingin ni Rosa. Nahinto ito sa kanyang pagsulat ng reseta at pinagmasdan ng dalawa. Kitang-kita nito ang kislap ng mga mata ni Tonyo sa kanyang anak. Ang pagiging kampante ni Camilla kay Tonyo, ang mga tawa ngayon niya lang ulit nakita sa anak. Hindi lamang si Rosa ang nakapansin ng kakaibang kislap sa mga mata ni Tonyo. Pati rin kay Camilla, gayon din si Nena. "Uy, Tonyo!" Tawag nito kay Tonyo. Isang beses nang naabutan niya itong nagkakape sa kusina. "Oh, bakit? May ipapagawa ka ba?" Wala naman." Sabay hugot ng upuan, nakalapit ni Tonyo at naupo. "May gusto ka ba sa amo ko?" Diretsa nitong tanong na walang kaabog-abog. Halos mabuga naman ni Tonyo ang kanyang kape matapos marinig ang tanong ni Nena. "Nena, ano ba yung pinagsasasabi mo? Baka mamaya marinig tayo ng iba nating kasama. Kung anong isipin pa nila tungkol sa akin." Saway ni Tonyo at luminga kaliwat kanan. "Wala yan, busy yan silang lahat." Sabay hampas pa sa hangin. "At saka tinaon ko talagang wala silang lahat para ma-corner kita." Tumaas-taas pa ang kilay nito habang nagsasalita. Namumula na parang kamati si Tonyo. Pinagpapawisan din ito at hindi na ininda ang init ng kape dahil sunod-sunod ang paghigop nito, makaiwas lang sa tanong ni Nena. "Uy, Tonyo naman, ano nga?" Gigil na sabi ni Nena at lalo pa itong lumapit kay Tonyo. Wala. Ano ba kasing pinagsasasabi mo?" Sabay higop pa ng kape kahit umuusok pa ito. "Mamatay? Mababaog ang magsisinungaling. Hindi magkakaasawa at magiging miserable ang love life." Nena naman eh. Halata sa boses ni Tonyo ang pagkairita at pagkapikon. Ngunit persigido si Nenang malaman ang katotohanan. Nakatitig lang ito kay Tonyo na tila nang binibigkas ang orasyon upang isumpa si Tonyo.
Oo na. May gusto ko sa'yo. Biglang sabit ni Tonyo na may nakakalokong ngiti. Hindi alam ng dalawang nandoon pala si Camilla at narinig ng malinaw ang sinabi ni Tonyo. Marahang umalis si Camilla at nagtungo sa kanyang kwarto. Naupo sa kama at nakaramdam ng lungkot, natulala. Hanggang sa napagtanto niyang sunod-sunod na pala ang kanyang pagbuntong hininga. Agad na gumawa ang utak ni Camilla ng senaryo. Parang manunulat na biglang nakaisip ng ideya. May gusto pala si Tonyo kay Nena. Mahinang wika naman ni Camilla sa kanyang sarili. Hindi naman manhead si Camilla. Alam nitong binibigyan siya ng masigit na atensyon ni Tonyo kesa sa iba. Ang pagiging maalaga nito at pagiging maginoo. Nahahati ang kanyang isipan. Nagkaroon ng maliit na siwang na baka may gusto sa kanya si Tonyo at alam niyang mali ang kanyang nararamdaman. Nasasabik si Camilla sa atensyon na ibinigay ni Tonyo at nawawala sa kanyang isipan ang problema niya kay Brando. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na ginagawa lang ito ni Tonyo dahil siya ang amo nito. At ganoon ang trato niya sa lahat. Sa kanyang inang si Rosa, kay Nena at kahit sino pa sa kanila. Ilusyon lang ang lahat. Natutuwa lang siya sa atensyon at wala siyang gusto kay Tonyo. At ngayon, dahil sa kanyang narinig, ay nalaman niyang mali lahat ng kanyang akala. Dapat na maging panatag na ang kanyang loob dahil tapos na ang kanyang hakahak sa kilos ni Tonyo. Subalit nandoon ang panghihinayang. Bigla namang natawa si Camilla sa kanyang sarili. Naging asyomera ka lang. Pero at least hindi lumalim ang nararamdaman mo. Alam mo hindi ka pala gusto ni Tonyo. Si Nena naman palang gusto niya. Wika nito sa kanyang sarili at muling itinoon ang sarili kay Brando na kanyang kasintahan. Nasaktan, nalungkot at lumuhang muli si Camilla dahil nararamdaman na naman niyang malamig na trato sa kanya ng kanyang kasintahan. Gustong maging mailap ni Camilla kay Tonyo upang mabawasan ang konsensyang kanyang nararamdaman. Subalit tuwing nariyan na si Tonyo, hindi nito maiwasang kausapin nito at ngitian. Hanggang isang gabi, habang hinihintay ni Tonyo si Rosa sa kanyang pag-alis, ay nakita ni Tonyo si Camilla sa hardin. Nag-iisa at nakatulala sa kawalan. Pansin nitong malalim ang iniisip ni Camilla. Panay ang buntong hininga sabay higop sa tasa na kanyang hawak. Matapos ay tumitig sa kawalan at muling napabuntong hininga. Napahawak si Tonyo sa kanyang baba. Bahagyang tumaas ito at nag-isip. Iniisip nito kung yun pa rin ba kaya ang pinoproblema ni Camilla, ang tungkol sa kanyang nobyo. Gusto niya itong lapitan. Ngunit, tinamaan siya ng hiya. Ayaw niyang isipin ni Camilla na siya ay tsismosong tao. Tonyo, pinapasabi ni Ma'am. Hindi napansin ni Tonyo na nasa likuran na pala niya si Nena. Inusisa naman ni Nena kung anong tinitingnan ni Tonyo. Ay, kawawang Miss Camilla, sabat ni Nina. Uy, nandiyan ka pala. Hinahanap na ba ako ni Ma'am Rosa? Aalis na ba kami? Tarantang tanong ni Tonyo. Nakatitig pa rin si Nena kay Camilla at saka nagsalita. Lumapit ito kay Tonyo at saka ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Cancel ang dinner meeting. Makakauwi ka na daw. Wika nito at buhuntong hininga. Oh, bakit ka napabuntong hininga dyan? Tanong ni Tonyo sabay tingin kay Nena. Nasasaktan kasi ako para kay Miss Camilla. Mahal na mahal niya si Sir Brando, kaso parang binabalewala naman ng pamintang yun. Ang sakit-sakit, ramdam mo yun? Wika ni Nena na may pagharap pa kay Tonyo habang tinuturo ang kanyang puso gamit ang kanyang kamay at ang kaliwang kamay naman ay kumukumpas. Hindi deserve ni Miss ang ganun ano? Todo-todo siyang magmahal. Saksi nga ako sa mga ginagawa ni Miss, maparamdam niya lang na mahal niya si Sir Brando. Kaso, ang lahat ng yon, parang wala lang kay Sir. Malungkot itong sabi sa bayo ko. Hindi alam ng dalawa na nakatitig na pala si Camilla sa kanila. May something talaga kay na Tonyo at Nena. I'm happy for them.
Wika ni Camilla sa kanyang sarili. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayang mabaling ang atensyon ni Camilla kay Tonyo? Paano kung mabuking niya ang totoong sekreto ni Brando? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ano ba yan? Sorry, nakita mo pa akong ganito. May kailangan ka ba, Tonyo? Uuwi ka na ba? Teka, alas 10 na pala. Lagpas na sa working hours mo. Miss, gusto mo ba siyang puntahan? Ipagdadrive po kita. Okay lang ba? Hindi ba nakakahiya sa'yo, Tonyo? Gabi na. At hindi na to kasama sa trabaho mo. Umiiyak na si Camilla. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Isang gabi, nagulat si Tonyo dahil abalang lahat ng tao sa mansyon. Karadating lang niya noon sa mansyon matapos ihatid si Rosa sa airport. Lilipad kasi itong papuntang ibang bansa para sa isang seminar. Ipaparada lang sana niya ang sasakyan at uuwi na, ngunit nahiya na pa itong umalis kaagad. Kaya naman tumulong na lang ito sa mga kasamahan habang tinatanong kung anong okasyon. Pinalitan lahat ng kortina, bagong punas lahat ng muebles, nakalabas lahat ng magagarang gamit. Tila isang importanteng tao ang darating. Nena, sinong bisita? Bakit abalang lahat? Nakita ko rin si Miss Camilla sa kusina at mukhang ang daming niluluto. Sunod-sunod pa na tanong nito. Bitbit ni Tonyo ang ilang plato na ilalapag sana sa mesa. Si Nena naman ay dala-dala ang mga table napkin at placemats. Anniversary ni na Miss at Sir Brando. Kaya heto, todo handa si Miss. 10th year anniversary na kasi nila. Isang dekada na silang magkarelasyon. Bulong na sabi ni Nena. Wow! Nanlaki ang mga mata ni Tonyo at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa kanyang pagkakaalam ay nasa 30 na si Camilla, na kung susumahin ay 20 lang ito nung naging sila. Maaaring kasalukuyang nasa kolehiyo, hindi naman kaya ay kakatapos lang. Namangha si Tonyo sa effort ni Camilla. Ngunit biglang may tanong na pumasok sa isipan nito. Teka, bakit si Miss ang gumagawa nito? Hindi ba dapat si Sir Brando ang dapat na nagbibigay ng surprise dahil siya ang lalaki? Si Nena naman ang nagdugtong ng nais sabihin ni Tonyo. Habang nagsasalansan sila ng gamit sa mesa, tumango naman si Tonyo. Oo, gano'n na nga. Kasi bilang lalaki, dapat pinaparamdam namin sa babae na prinsesa sila. Na reyna namin sila. Kami ang knight and shining armor nila. Kami ang servant nila. Napahinto pa si Nena sa paglalapag ng mga platong iaabot ni Tonyo at humarap kay Tonyo. May point ka pero kasi lahat ng yan sinabi ko na kay Miss. Kaso ipik eh. Kaya naman mananahimik ka na lang at suportahan si Miss, okay? Wika nito na nakapamewang pa. Tumango naman si Tonyo na makailang beses. Nena, nahinto si Camilla na makita si Tonyo at Nena habang nag-uusap. Natatawa pa ito na tila sinasermon na ni Nena si Tonyo dahil nakapamewang pa ito. Oops, may LQ ata, mamaya na nga lang. Wika pa ni Camilla. Hindi naman alintana ni Camilla ang pagod. Mula umaga ay para siyang trumpo nakakaikot. Parot parito at madaling umaga pa lang ay pumunta na itong palengke kasama si Nena upang mamili ng kanyang mga lulutuin. Pagkatapos ay kumain lang sandali at nagsimula na magluto. Habang nagluluto ay binigyan niya ng instruction sa mga kasambahay na mga maglilinis. Aayusin at papalit ang mga gamit para sa espesyal na araw na yon. Maraming putahe ang niluto. Puro mga paborito ito ni Brando. Inaaral ni Camilla ang mga putaheng ito na lulutuin para sa espesyal na okasyong ito. Lahat ng magagarang muebles ay inilabas, ginamit at sinalansan. Ultimo kortina,
carpet at unan sa sofa ay pinalitan. Kulay ginto at pilak ang lahat ng makikita dahil ito ang paboritong kulay ng kanyang kasintahan. Nasasaktan man si Camilla, sa lagay ng kanilang relasyon ay mas nanaig pa rin ang pagmamahal nito sa kasintahan. Kahit alam niyang nagmumukha na siyang tanga, kahit alam niyang hindi siya dapat ang gumagawa ng mga bagay na to, kahit alam niyang malapit na siyang mapagod sa pamamalimos ng atensyon. Kumagat na ang dilim at sa wakas ay nakaayos na ang lahat. Para na siyang si Miss Tapiang itsura. Nakataas ang buhok na sobra. Pwede nang pagprituhan ng mukha dahil sa magkahalong pawis at mantika sa mukha. Halata rin sa mukha nito ang hapo. Ngunit nagagawa pa rin itong umiti dahil natapos niyang lahat ng maaga sa tulong ng mga kasambahay na kanyang maaasahan. Okay na ba ang lahat? Yung garden, yung sala, yung table. Sunod-sunod nitong tanong kay Nena. Maayos na po lahat, miss. Nilibot ko na ang lahat. Hindi ba kasama rin kitang maglibot kanina para tingnan kung maayos na po ang lahat? Ay, oo nga pala. Sorry, sobra kasi akong kinakabahan. Sabay punas pa ng towel sa kanyang mukha na nakasabit sa kanyang balikat. Miss, mabuti pa'y maligo ka na at mag-ayos. Kami na pong bahala dito. Hindi ba, Tonyo? Sabay siko pa kay Tonyo. Opo, miss. Kami na po ni Nenang bahala dito. Sabi pa nito. Ngumiti naman si Camilla na walang kasing tamis. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kahit napawis-pawisan nito at nakataas ang buhok na parang si Miss Tapia, ay napapatulala pa rin si Tonyo sa kanya ni Camilla. Paakyat na ito ng hagdan, ngunit ang mga mata ni Tonyo ay nakasunod pa rin dito. Napansin ito ni Nena at pinagtatawanan. Hoy, Tonyo, baka naman matunaw na niyan si Miss. Kanina ka pa nakatitig sa kanya. Sita nito. Ha? Hindi naman. Sabay lihis ng kanyang tingin kay Camilla at yumuko. Naku, Tonyo, huwag mo nang ikaila. Lahat naman kami gandang-ganda kay Miss eh. Kahit siguro gula-gulanit ng damit ang suotin ni Miss, babagay pa rin sa kanya. Ganun siyang kaganda. At take note hindi lang sa panlabas, pati na rin sa kalooban. Sobrang busilak. Pagmamalaki pa ni Nena. Oo, sobrang ganda niya. Nakangiti nitong sabi habang nakayuko. Sumapit na ang nakatakdang oras ang pagdating ni Brando. Nakaayos na rin si Camilla ng oras na yun. Suot ang kulay brown na dress na above the knee. Malambot ang tela nito kaya naman kitang-kita ang hubog ng katawan ni Camilla. Nakalugay ang buhok na may light makeup at kinumpleto ng high heels na hindi naman gaanong kataasan at ilang alahas na kulay pilak na may maliit na diamante. Simple, ngunit napaka-elegante ang dating ni Camilla. Kaya naman kulang na lang ay pasukan ng langaw ang bibig ni Tonyo nang makita ang amo. Ang ganda niya. Sobra. Mahina nitong sabi. Pakiramdam ko, mahal ko na siya. Dagdag nito na siya mismo ay nagulat sa kanyang sinabi. Handa na ang lahat. Tanging si Brando na lamang ang kulang. 30 minuto na ang lumipas hanggang sa maging 1, 2, at umabot sa 3 oras ang pinaghintay ng lahat. 7:00 ng gabi ang usapan. Ngunit 10:00 na ng gabi ay wala pa rin si Brando. Ang mga kasambahay ay nanlungo na. Hindi dahil sa mawawalang kwenta ang kanilang pagod, ngunit dahil sa lungkot na kanilang mamumutawi sa mukha ni Camilla. Nakaupo sa sofa si Camilla, titig na titig sa kanyang telepono. Nakatalikod sa dining kung saan nagkumpulan ng mga kasambahay kasama si Tonyo. Halos minu-minuto ay nagchat-chat ito kay Brando. Kung hindi chat ay tatawagan niya ito ng makailang ulit at muling i-chat. Nagtutulakan na ang mga kasambahay kung sino bang magtatanong kung maaari na ba nilang initin ang mga pagkain. Ngunit walang may lakas ng loob dahil ultimo sila ay nadudurog ang puso sa kanilang nakikita. Tonyo, ikaw na lang kaya? Sambit ni Nena at sumang-ayan lahat ng mga kasambahay. Oh, ba't ako? Dali na, ikaw tong bago kaya ikaw ang alay. At teka, ano sasabihin ko?
Basta, kaya mo yan. Go! At sabay-sabay na tinulak ng mga kasambahay si Tonyo hanggang sa makarating ito sa malapit sa sofa kung saan nakaupo si Camilla. At sa huli nilang pagtulak ay muntik nang masubsob si Tonyo sa center table, kaya naman nabasag ang katahimikan ni Camilla at nagulat pa sa pagsulpot ni Tonyo. Agad namang nagsipulasa ng lahat, kaya silang dalawa na lang ang natira sa sala. Oh, Tonyo, bakit? Tanong ni Camilla sabay pahid ng luha sa kanyang mga mata at pilit na ikinuble ang lungkot na nadarama. Pagtingin ni Tonyo ay namumugto na ang mga mata ni Camilla, namumula ang ilong at mga mata. Miss, ayos lang po ba kayo? Tubig. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Tarantang sabi pa ni Tonyo. Natawa naman si Camilla, ngunit ang mga mata nito ay nagbagsak ng mga luha. Tumatawa ito, ngunit naiiyak sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Pinalobo nito ang kanyang mga pisngi at bumuga ng hangin. At muling pinunasan ang kanyang mga luha na tuloy-tuloy ang pag-agos. Ano ba yan? Sorry, nakita mo pa akong ganito. Sabay tikim. May kailangan ka ba? Uuwi ka na ba? Teka, 10:00 na pala, lagpas na sa working hours mo. Miss, gusto mo ba siyang puntahan? Ipagdadrive po kita. Sambit ni Tonyo. Seryoso ang mukha nito at tono ng pananalita. Okay lang ba? Hindi ba nakakahiya sa'yo? Gabi na, hindi na to kasama sa trabaho mo. Umiiyak na rin si Camilla na para bang batang inapi. Ngumiti naman si Tonyo at umiling. Okay lang po, miss. Huwag lang kitang makitang umiiyak ng ganyan. Gustong pahirin ni Tonyo mga luha sa pisngi ni Camilla, ngunit sumasagi sa kanyang isipang, driver ka lang, Tonyo. Tandaan mo, driver ka lang ng pamilyang to. Nasa sasakyan na ng dalawa. Nasa likuran si Camilla at nakabaling sa bintana. Patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nagsuot na ito ng face mask at sombrero upang hindi maging sagabal ang kanyang itsura kay Tonyo habang ito ay nagmamaneho. Ang paghikbi at ang hirap sa paghinga ay tuloy-tuloy dahil sa labis na kalungkutan ni Camilla. Gustong basagin ni Tonyo ang katahimikan na namamagitan sa kanila ni Camilla. Ngunit hindi nito alam kung paanong sisimulan. Anong kanyang itatanong? Magbibiro ba siya para mawala ang lungkot ni Camilla? O papayuhan? Samantala, nasa bar naman sina Brando at Fred. Lasing na lasing noon si Brando kahit na 10:00 pa lang ng gabi. Brando, ang aga mo naman atang nalasing. Drink more, bro. Udyok pa ni Fred. Nangalumata na si Brando, ngunit pilit pa rin iniinom ang alak na inaabot ni Fred. I'm so tired today. Kaya siguro ang bilis kong malasing. Pero dahil best friend kita, sige, go. Wika nito. Nag-aya naman si Fred na mag-bar. Nabasid si Fred sa kanyang nililigawan. Buong araw na wala sa mood si Fred at hindi yun gusto ni Brando. Kaya naman, sinamahan niya ito sa bar at nagpakalasing. Nawala sa isipan ni Brando na may okasyon pala nung araw na yon. At ang tanging inaalala lang ay si Fred. Pumatak na ang 11:00 ng gabi at hindi na makapakinabangan si Brando. Kaya naman, kahit ayaw pang umalis si Fred ay wala na siyang magawa. Inakay niya si Brando na hindi na makatayo. Lumabas ng bar at nagpunta sa sasakyan. Where are your keys? Ihahatid na kita sa unit mo. Then, doon na lang din ako magpapalipas ng gabi. Is that okay with you? Tanong nito kay Brando. Wala namang mali siyang lahat kay Fred. Alam nitong nasa impluensya na rin siya ng alak, kaya naisip nitong mamalagi muna sa unit ni Brando na palagi naman nilang ginagawa. Iniabot ni Brando ang susi ng kanyang kotse at tumangulang sa lahat ng sinabi ni Fred. Hanggang sa nakarating na nga sila sa unit ni Brando. Gamit ang keycard ni Brando ay nakapasok na ang dalawa. Inihiga ni Fred si Brando sa kama nito. Bukas lang ang pinto. Sa paglapat ng likod ni Brando sa kama, ay naalimpungatan nito at nakita sa kanyang tabi si Fred na nakaupo. Ang bigat mo, bro. Inda nito. Fred, wika pa ni Brando. Lumingon naman si Fred sa paglingon nito ay may sinabi si Brando na sadyang kinagulat ni Fred.
Samantala, habang nagmamaneho ay biglang kumabog ang dibdib ni Tonyo. Parang ayaw niyang tumuloy. Parang may masamang mangyayari. Para siyang tinatawag ng kalikasan sa kaba. Ngunit hindi naman niya pwedeng suwayin ang kanyang amo. Nakarating na sila sa gusali kung saan naroon ang unit ni Brando. At dahil kilalang tao nga si Camilla, ay agad siyang binigyan ng extra keycard sa unit ni Brando. Nasa elevator sila noon. Sila lang dalawa ni Camilla. Ayaw na sana magpasama ni Camilla ngunit nagpumilit si Tonyo. Matapos ng ilang minuto ay nasa harapan na sila ng unit ni Brando. Nanginginig si Camilla. Hindi niya maitapat ang keycard sa scanner ng pinto. Miss, ani ni Tonyo. Umiling-iling si Camilla. Huminga ng malalim at saka lakas loob na itinapat ang keycard sa scanner. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang masasaksihan ni Camilla sa pagpunta niya sa unit ni Brando? At paano nito babaguhin ang buhay ng dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matapos ng ilang minuto ay nasa harapan na sila ng unit ni Brando. Nanginginig si Camilla. Hindi niya maitapat ang keycard sa scanner ng pinto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Miss, ani ni Tonyo. Umiling-iling si Camilla. Huminga ng malalim tsaka lakas loob na itinapat ang keycard sa scanner. Matapos mag-unlock ng pinto ay pumasok na ang dalawa. Nauna si Camilla, inilibot nito ang mata sa buong paligid. Malinis, maayos, parang walang tao. Mukhang wala siya. Nahinto si Camilla sa pagsasalita ng may naulimigang boses. Nagkatingin na naman si Tonyo at Camilla at sinundan ng tinig na kanilang narinig. I love you. Wika ni Brando na nakatingin kay Fred. Nahulas ang lasing ni Fred sa kanyang narinig. Hindi ako si Camilla, bro. I know. Mapungay ang mga mata ni Brando. Balbas sarado ang mukha. Malaki ang katawan dahil mahilig itong mag-gym. Habulin ng mga kababaihan. Tila isang Italianong aktor ang itsura na talagang kahuhumalingan ng mga kababaihan. Tapos ay aaminin sa kanyang kaibigang lalaki na gusto niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Fred at napatayo ito. Lumayo. At hindi ito makapaniwala sa narinig. You mean, ibang babae? Sambit ni Fred. Umupo si Brando. Sa brusko niyang pangangatawan ay hindi mo akalain na para itong babaeng inaamin ng pag-ibig sa isang lalaki. I know, I really love you, Fred. Sa'yo ko to sinasabi, hindi kung kanino man. Ani nito sabay tingin kay Fred. Sa pagbagkas nito ng mga salitang I love you, ay saktong nasa harapan na ng bukas sa pinto si Tonyo at Camilla. I really love you. Ulit pa ni Brando. Naligas sa kanyang kinatatayuan si Camilla at tila pinagsakluban siya ng langit at lupa ng minutong iyon. Pakiramdam niya ay hindi siya nakahinga ng ilang segundo. No! Iyon ang biglang lumabas ng salita sa bibig ni Camilla. No! Umiiyak itong sabi at tumakbo. Nagulat ang tatlong lalaki, lalo na si Brando at Fred. Miss, sandali lang! Habol naman ni Tonyo. Nanlabo ang mga mata ni Camilla. Hadlang ang mga luhang umaagos sa kanyang mga mata sa kanyang paningin. Pati na rin ang kanyang sipon ay panayang labas sa kanyang ilong at kahit nakatakong pa ito ay nagawa nitong tumakbo. Pinindot ng makailang ulit ang pindutan sa elevator at sa pagbukas nito ay agad na pumasok. Miss, sandali lang! Sigaw ni Tonyo habang hinahabol ang kanyang amo. Nang makita nito si Camilla sa loob ng elevator ay tumakbo ito ng kay bilis upang hindi mapagsarhan ng pinto. Tumalikod si Camilla kay Tonyo. Ngunit kita naman ni Tonyo ang tahimik na pag-iyak ni Camilla sa pamamagitan ng refleksyon nito sa salamin ng elevator. Miss, okay ka lang po ba? Nahinto si Tonyo sa pagsasalita at napapikit sa kanyang sinabi.
Tonyo naman, sabi nito sabay hawak sa kanyang noo. Malamang hindi ka po okay, miss. Sino ba naman magiging okay kung harap-harapan mong maririnig na nagsasabi ng I love you yung jowa mo sa best friend niya na lalaki? Lalong humagulhol sa pag-iyak si Camilla at tumarap kay Tonyo. Tonyo, hindi ba ako sapat? May kulang ba sa akin para ipagpalit niya ako sa isang lalaki? Sabihin mo, ano bang kulang sa akin? Sabihin mo. Umiiyak nitong sabi. Habang nagugulumihan si Camilla sa kanyang nasaksihan, naiwan naman sa unit sina Brando at Fred. Tulala si Fred, gayon din si Brando. Hindi alam kung sino ang unang magsasalita. Walang may lakas loob na manguna sa usapan. Nilalamon ng hiya si Brando. Sabayan pa ng takot dahil ngayon ay nasiwalat na ang kanyang pinakalilihim na sikreto. Aalis na ako. Mukhang okay ka naman Wika ni Fred at lumakad papuntang pinto. Fred, let me explain. Habol na sabi ni Brando. Lumayo ka sa akin. Mabilis itong sabi na tila pinandidirihan si Brando. Hindi mo ako katulad, Brando. Kailanman hindi ako magkakagusto sa kapwa ko lalaki. Tandaan mo yan. Sambit nito na hindi mo lang nilingon ang kaibigan. At saka nilisan ng unit ni Brando. Sa sasakyan ay tuloy pa rin ang iyak ni Camilla. Hindi alam ni Tonyo kung paanong patatahanin ng amo. Kahit anong bato nito ng joke, walang epekto. Kahit na anong sabihin nito ay hagulhol at tikbi pa rin ang sagot ni Camilla. Miss, umuwi na lang tayo para makapagpahinga ka na. Suhestyon ni Tonyo. Ayoko, matigas nitong sabi. Saan ho tayo pupunta? Kanina pa po tayo paikot-ikot dito. Kahit saan, basta yung walang makakakilala sa akin. Humihikbi nitong sabi. Nilalamon ng hiya si Camilla sa mga nangyari. Sa pang-aabala niya sa mga kasambahay na maghapong pagod sa dami ng kanyang pinagawa. Sa perang kanyang ginastos para sa regalong sports watch na inangkat pa galing ibang bansa. Mga pagkain kanyang niluto. Mga rekadong masasayang dahil sa kabaliwan kanyang ginawa. Lahat ng ito ay sabay-sabay na iniisip ni Camilla. Hanggang sa naramdaman na lamang niyang nakahinto ang sasakyan. Paglibot ng kanyang mga mata ay nakaparada ito sa isang tindahan. Nasa labas din si Tonyo ng sasakyan at may binibili. Kawawa naman si Tonyo. Nang dahil sa akin nagutom na yata. Wika na lang ni Camilla sa kanyang sarili at hinayaan lang si Tonyo. Matapos bumili ay pumasok na si Tonyo ng sasakyan. Napansin ni Tonyo na nakatingin sa kanya si Camilla. Miss, sigurado po kayo na ayaw niyo pang umuwi? Tanong ni Tonyo. Tumango lamang si Camilla at hindi na makapagsalita dahil sa sobrang pag-iyak. Matapos abutan ng tubig at makainom si Camilla, ay muling nagsalita si Tonyo. Sige po, miss. Pupunta tayo sa lugar kung saan tahimik at makakapag-isip ka. Sambit ni Tonyo at pinaandar na ang sasakyan. Ilang sandali pa ay huminto na muli ang sasakyan at bumaba na ang dalawa. Sementeryo? Tanong ni Camilla na biglang napahawak sa braso ni Tonyo. Opo, miss. Dito kasi tahimik at walang ibang tao. At sigurado ako na makakapag-isip ka dito. Naglakad ang dalawa papasok. Sa bukana ay may malalaking mausoleo at sa bantang gitna naman ay ang mga labi na nakabaon sa lupa. Miss, dito po tayo. Tawag ni Tonyo, bitbit ang isang supot ng plastic. Miss, pwede bang pakitapatan tong kandado ng ilaw? Sabay abot ng kanyang telepono na nakasindi ang flashlight. Gamit ang kawad ay matagumpay na nabuksan ni Tonyo ang kandado ng isa sa mga mausoleo. Dire-diretso ito na tila kabisado ang mausoleo. Sinundan lang ito ni Camilla. Nang mga oras na yon ay kumalma na si Camilla at nagugulat sa ginagawa ni Tonyo. Nakatitig lang ito kay Tonyo habang nakatayo sa isang sulok. Samantalang si Tonyo naman ay binuksan ng isang maliit na emergency light at inilabas ang isang butane at portable na lutuan na nakatago sa isang sulok. Miss, alam kong iniisip mo. Eto, lilinawin ko lang ha. Yung nakalibing dito ay tatay ko. Kaso, anak niya ako sa isa sa mga naging katulong nila noong araw. At dahil anak ako sa labas, eto,
Tuwing wala lang sila ako pwedeng pumunta. Tapos namatay pa si nanay kaya ayun, naging ulila na ako ng lubusan. Hanggang sa kupkupin ako ng isang lalaki na tinawag at tinuring ko ng tatay. Paliwanag pa ni Tonyo. Tumangu-tangu naman si Camilla at nakampante na sa mga kilos ni Tonyo. Sige na po miss, magmuni-muni ka na dyan. Magluluto lang ako ng noodles. Huwag kang mag-alala, pang 2 tao tong binili ko. Hindi nga lang to pareho nung tinitinda ko pero ayos na sa gutom. Wika pa ni Tonyo. Salamat Tonyo. Nahihiyang sabi pa ni Camilla. Wala yon miss, basta ikaw. Nakangiting sabi ni Tonyo. Pumutok na ang araw. Nasa kwarto na noon si Camilla at bago pa lang ipipikit ang mga mata. Miss, isasara ko ng blind sa itong kortina para maging maayos ang tulog mo. Uwi ka ni Nena. Salamat, Nana. Salamat sa inyong lahat. Sambit pa ni Camilla. Naku, miss, wala po yun. Basta ikaw. Sige na po. Alam ko pong pagod ka, miss. Kami na pong bahala sa lahat. Nakangiti nitong sabi. Bago matulog ni Camilla ay namutawi pa sa kanyang alaala ang nangyari nung gabing yon. Naging malinaw na ang lahat sa pagitan nila ni Brando at gayon din kay Tonyo. Nang gabing yon, bagamat nagsara ng pinto nila ni Brando, ay siya namang pagbubukas ng pinto ng kanyang puso kay Tonyo. Habang nakatitig sa kawalan, sa tahimik na kapaligiran, ramdam ang lamig ng hangin, biglang natuyo ang luha ni Camilla. Bigla itong natawa sa kanyang sarili. Napapangiti hanggang sa natawang mag-isa. Noong una ay nag-aalala si Tonyo dahil baka nahipan na ng hangin ang isipan ng kanyang amo. Ngunit sa kabutihang palad ay nagising na pala ito sa masamang bangungot. Pagod na ako. Ayoko na. Biglang wika ni Camilla. Tumayo, pinahid ang natitirang luha sa kanyang mga mata. Inalis ang sombrero at face mask. Sinampal-sampal ang kanyang sarili at huminga ng malalim. I made up my mind. We're done. Ayoko na. Tama na tong katangahan na to. Kung gusto niya si Fred, then go. Buo ng desisyon ko. Ayoko na sa kanya. Nagsasalita man mag-isa ay ramdam ni Tonyo na desidida na ang kanyang amo at sa wakas ay natauhan na ito. Nagising sa katotohanan at malamang ay naaawa na sa kanyang sarili. Sakto at tapos na magluto si Tonyo. Naglatag lang ito ng karton at doon ay pinagsaluhan na nila ang mainit na noodles. Habang kumakain ay nagkakwentuhan ng dalawa hanggang sa nagkaroon ng paglilinaw sa namamagitan kay Tonyo at Nena. Ang buong akala ko kayo ni Nena. Bulalas ni Camilla. Tumawa ng walang kasing lakas si Tonyo na umalingaw-ngaw sa buong mausoleo. Naku, miss. Malabong mangyari yon dahil hindi si Nena ang tipo ko. Kung gano'n ay sino? Tanong naman ni Camilla, sabay higop ng mainit na sabaw. Ikaw, mabilis na sabi ni Tonyo habang nakatingin sa mangkok na kanyang hawak. Bigla namang napabugas si Camilla. Mabuti na lamang at mabilis na umiwas si Tonyo dahil kung hindi, sasalubong sa kanyang mukha ang mainit na sabaw. Sorry, teka, ano? Tarantang sabi pa ni Camilla. Nakatitig lang si Tonyo kay Camilla. Miss, alam ko namang langit at lupa ang pagitan natin. Pero, unang beses pa lang kitang makita sa tenement, tinamaan na ako sa'yo. Nahihiya pa nitong sabi at napakamot pa ito sa kanyang batok. Pero miss, sinasabi ko to hindi dahil gusto kong ma-rebound sa nangyari sa inyo ni Sir Brando. Ako kasi yung tipo ng taong walang pinapakawalang pagkakataon. Natatakot kasi akong baka hindi ko maamin sa inyo tong nararamdaman ko at maging huli na ang lahat. Kaya heto, umaamin ako ng pag-ibig ko sa harapan ng puntod ni tatay. Kaharap ang babaeng hindi ko akalaing mahuhulog ako ng lubusan. Lakas loob na sinabi ni Tonyo. Naguguluhan ako. Sorry kung hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga sinasabi mo. Mahinahong sabi naman ni Camilla. Naku miss, wala naman po kayong dapat na isagot. Sinasabi ko lang po ito para para mawala na tong nararamdaman ko sa inyo. Minsan kasi ganun ako. Pag umamin ako na may gusto ako sa isang tao, nawawala na yung pagkagusto ko. Paliwanag pa ni Tonyo.
Ganun ba? Tila na dismaya si Camilla sa naging paliwanag ni Tonyo. Paano kung hindi mababago ang nararamdaman mo sa akin? Handa ka bang maghintay hanggang humilom na tong mga sugat sa puso ko? Oo, maghihintay ako. Handa ako maghintay. Mabilis itong sagot. Mag-isa si Brando sa kanyang unit, tuliro, at hindi mapakali. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sasagutin na kaya ni Camilla si Brando sa pagkakataong ito? Ito na kaya ang simula ng kanilang happy ever after? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. What will I do? Hindi pwede to. Hindi pwedeng malaman ni na papa at mama na bakla ako. Sambit ni Brando sa kanyang sarili. Wait. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Wait. Camilla loves me so much. Alam kong patay na patay siya sa akin at she cannot live without me. We have known each other since we're kids. At isang dekado ng relasyon namin. We've been through ups and downs. Kailangan ko lang siyang bulahin at maging sweet in few days. At balik na ulit kami sa dati. Ganun lang kadali yun, diba? Pagiging sakim. Ito ang kinahitatnan ng sobrang pagmamahal ni Camilla kay Brando. Dahil sa sobrang pagmamahal na ibinuhos nito sa kanyang kasintahan, ay nalunod ito sa atensyon at hanggang sa huli ay iniisip nitong hindi kailanman mapapagod si Camilla na unawain ito. Makalipas ang ilang araw sa mansyon na abutan ni Tonyo si Camilla na naglilinis ng kanyang sasakyan. Miss, ako na po dyan. Wika nito habang lumalapit sa amo. Mapapagod pa kayo at mababasa. Thanks but no thanks, kaya ko na to, ano ka ba? Di tulungan na lang kita. Ayos lang po ba? Tumango si Camilla. Habang naglilinis ang dalawa ng sasakyan ay may halong kwentuhan at tawanan. Hanggang itinapat ni Camilla ang hose ng tubig sa mukha ni Tonyo. Sa gulat ay napangiwi pa si Tonyo tila nalunod. Imbes na mahabag ay tinawanan nito ni Camilla. Tawa ng tawa si Camilla kaya naman kinuha na ni Tonyo ang hose at siya namang tinapat sa braso ni Camilla. Ngayon ay basang-basa silang pareho. Napagdistikahan din ng balding maraming bula at ibinato sa isa't isa ang laman nito. Para silang mga batang naglalaro. Walang kasing saya ang pakiramdam ng dalawa. Ilang araw na din ang nakalipas mula nang masaksihan ni Camilla ang pag-amin ni Brando kay Fred. At ang mga araw na nagdaan ay walang paramdam si Brando. Ni chat o tawag ay wala. Noong unang araw ay hindi maiwasang malungkot ni Camilla. Ngunit dahil sa tulong ng mga kasambahay, lalo na ni Tonyo, ay unti-unti siyang naliwanagan at tinanggap na lamang na siguro ay hindi na talaga siya pinapahalagahan ni Brando. Hay, ayan, basa na tayong dalawa, ikaw kasi. Sita ni Camilla. Miss, sino ba kayang nanguna sa ating dalawa, hindi ba't ikaw? Kaya itong ganti ko. At sinabuyan pa ni Tonyo si Camilla ng isang tabo ng tubig. Napaatras si Camilla at sa kanyang pag-atras ay nadulas ito. Mabuti na lamang at nasa hindi kalayuan si Tonyo kaya nasalo niya si Camilla. Hawak ang likod nito ng isang kamay. Napapikit naman si Camilla dahil ang buong akala niya ay mababagok na siya ng tuluyan. Ngunit sa kanyang pagkamulat ay nakita niyang magkalapit na ang mukha nila ni Tonyo. Kitang-kita nito ang brown ng mga mata nito, ang peka sa pisngi ni Tonyo. Ang ilong nitong pakiramdam niya ay dumadampi na sa kanyang pisngi sa tangos. Nagkatitigan ang dalawa. Walang makapagsalita. Hindi alam ni Camilla kung itutulak ba niya palayo si Tonyo o hahayaan muna silang nasa ganoong posisyon. Hanggang nakaramdam ito ng matinding pamamanhid ng kanyang binte na bigla niyang iniunat. Bibigkasin niya dapat ang salitang ang sakit. Ngunit sa pag-unat ng kanyang binte ay biglang dumampi ang mga labi ni Tonyo sa kanyang mga labi dahil sa biglang pagbagsak nito. Anong ibig sabihin nito? Bulala sa sabi ni Brando. Naabutan niya ang dalawa sa ganoong posisyon.
Agad na itinayo ni Tonyo si Camilla at tumayo ng maayos. Bagamat ito ang pangalawang engkwentro nila ni Brando, ito ang unang beses na makikilatis niya ang itsura nito. Tama nga si Nena. Ito yung tipo ng lalaking kaya nagdi-gym ay para mapalapit sa mga tipo nilang lalaki. Wika ni Tonyo sa kanyang sarili. Brando, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Camilla. You cheated on me. Sabay turo kay Camilla. Ilang araw lang akong hindi nagparamdam, tapos ipagpapalit mo ako sa isang... Tiningnan ni Brando si Tonyo mula ulo hanggang paa. At namukhaan niya ito na kasama ni Camilla nung araw na nasa unit sila ni Fred. Nakasuot ito ng uniforme na pang driver. Sa isang tulad niya na driver lang? Hinawi ni Tonyo ang daliri ni Brando. Sino ka para manduro ng babae? Tonyo, tama na. Saway ni Camilla. Bumaling ito kay Brando. I'm breaking up with you. Tapos na tayo, Brando. Wala nang segundong nagsabi ka ng I love you sa best friend mo. No, Camilla. Let me explain. Lumapit ito kay Brando at pilit na hininaan ng boses. Ngunit may gigil sa bawat katagang binibitawan nito. Explain what, Brando? Brando, sana sa babae na lang. Sana sa mga customer mo na lang sa gym na babae. Sa mga sekretarya mo, na halos magubad na sa harapan mo, papansin mo lang. Sana sa kanila na lang. Mas matatanggap ko pa. Pigil sa mga salitang kanyang binitawan si Camilla. Natanaw niyang nagsilabasan na ang kanilang mga kasambahay pati ang guard. Ayaw niyang mapahiya si Brando. Ngunit sumisiklab sa galit ang kanyang puso. Umalis ka na, please, Brando. Hanggat kaya ko pang makapagpigil. Pakiusap ni Camilla. No, Camilla, hindi pa tayo tapos. Sambit ni Brando at umalis. Habang sakay ng kanyang sasakyan ay samot-saring eksenang naiisip ni Brando. Takot na takot ito na maisiwalat ang kanyang sekreto. At dahil dito ay handa siyang sirain ang imahe ni Camilla, maging ang lihim ng kanyang pagkatao. Kinuha nito ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang ina. Mama, Camilla cheated on me. Nahuli ko sila ng driver niya. Making love sa loob mismo ng sasakyan. Sumbong nito sa kanyang ina. Naghurumentado ang ina ni Brando matapos itong magsumbong. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Ang lakas ng loob niyang pagtaksilan ka. Isang ingrata. Ampon lang naman siya ni Leon at Rosa. Sigaw ng ina ni Brando na si Sylvia. Mama, please calm down. Mahal na mahal ko si Camilla pero nasaktan ako sa ginawa niya. All my efforts, all my sacrifices, the time I spent with her, lahat ng yun naging kulang pa pala. Mama, ano bang mali sa akin? Tell me. Nanulumong sabi ni Brando kaharap ng kanyang ina. Niyakap ni Sylvia ang anak. Don't worry, son. I'll teach her a lesson. Gigil nitong sabi. Nabaliktad na ang lahat. Si Brando na ang naging kawawa dahil sa hindi pagsasalita ni Camilla sa tunay na nangyari. Ang aksidenteng halik sa garahe ay naging pagtatalik sa loob ng kotse. At paniwalang paniwala naman ang ina ni Brando. Tulad ng inaasahan, nakarating ito sa ina ni Camilla, maging sa ama nitong si Leon. Matapos umalis si Brando sa mansyon ay tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Para siyang ibong nakawala sa kanyang hawla. Naging malaya na rin siya sa wakas at doon niya nakita ang kahalagahan ng mga tao sa kanyang paligid. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kasambahay dahil alam niyang marami siyang payong sinabi sa kanya ngunit ni isa ay hindi niya pinakinggan. Hanggang nagising na lang siya isang araw at napagtantong nakakapagod mahalin ng isang taong walang pakialam at hindi ka pinapahalagahan. Naging masaya ang lahat sa desisyon ni Camilla. Niyapos ng lahat si Camilla sa sobrang saya. Matapos magpasalamat sa lahat ay bumalik na sila sa kani-kanilang gawain. Natira na lamang noon si Tonyo at Camilla. Salamat, Tonyo, sa ginawa mong pagtatanggol kanina. Wala yun, miss, basta para sa'yo. Nahihiya nitong sabi at namumula. At dahil naging malaya na nga si Camilla sa relasyon nila ni Brando, kahit walang pahintulot ni Brando, ay unti-unti na nitong binuksan ang puso kay Tonyo.
Pinayagan niya na itong manligaw, ngunit kailangan muna niyang magpaalam sa kanyang mga magulang. Isang linggo ang nakalipas ay siyang pag-uwi naman ng mag-asawa. Kabado si Tonyo. Ngunit kailangan niya itong harapin upang maging opisyal na ang panliligaw niya sa mahal niyang si Camilla. Tonyo, ayos ka lang ba? Tanong ni Camilla na nasa tabi ng driver's seat. Hindi ko alam. Parang tatalo ng puso ko sa kaba. Grabeng kabog ng dibdib ko. Relax ka lang, Tonyo. Sobrang bait ni na Sir Leon at Ma'am Rosa. At saka sigurado ako na hindi sila magiging hadlang sa pagmamahalan ninyo. Sambit naman ni Nena na nasa likuran. Nena, manliligaw pa lang si Tonyo sa akin. Anong mahal na agad? Asus, ganun na rin yun, miss. Saan pa ba hahantong ang lahat ng to? Magmimit na nga yung parents, di ba? Tapos noon, sasagutin mo na si Tonyo. Tapos, kasal. Tapos, babies na. Ngiti-ngiti naman na sabi ni Nena. Huwag ka mag-alala, Camilla. Matapos ako makapagpaalam sa mga magulang mo, ipapakilala kita kay tatay. Tumango naman si Camilla at kumite. Sa airport ay sinalubong ni Camilla ang kanyang mga magulang. Naging maasikaso naman si Tonyo na agad na napansin ni Leon. Ikaw ang bago naming driver, tama ba ako? Tanong ni Leon. Opo, sir. Ako po si Tonyo. Pakilala nito sa kanyang sarili. Tinitigan lang ito ni Leon. Nasa tabi na ngayon ni Tonyo si Nena. Nasa likuran naman ang mag-asawa at si Camilla sa loob ng sasakyan. Miss na ng mag-asawa si Camilla at sobrang daming baong kwento nito sa kanyang mga magulang. Kalma ka lang, Tonyo, relax. Bulong ni Nena. Shh, huwag kang maingay, nagko-concentrate ako sa pagmamaneho. Ngunit halata sa boses ni Tonyo ang kaba. Where's Brando? Bakit hindi mo siya kasamang nagsundo sa amin? Tanong ni Leon. Natahimik saglit si Camilla. Napahawak ng mahigpit si Tonyo sa manibela. Dad, we broke up. Mahinang sagot ni Camilla. Dad, don't ruin the mood. Sa bahay na natin yan pag-usapan. Utos pa ni Rosa. Nakarating na sila sa bahay, kumain at namahinga. Nang nakakuha na ng lakas ang mag-asawa, ay ipinatawag nila si Camilla at laking gulat ng lahat dahil pati si Tonyo ay ipinatawag. Tell me, kayo na bang dalawa? Seryosong tanong ng ama ni Camilla. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Tonyo at Camilla sa kanilang narinig. Dad, no! Hindi po kami. Agad na sagot naman ni Camilla. Huminga ng malalim si Tonyo at lakas loob na nagsalita. Sir, magandang gabi po. Ako po si Anthony Kaluskusin. Hindi ko po dalang biodata ko at NBI pero mabuting tao po ako. Gusto ko po sana hingin ng pahintulot niyo na ligawan si Camilla na inyong anak. Hindi man po ako mayaman na tulad ninyo pero maipapangako ko po na mamahalin at aalagaan ko ang inyong anak. Ano ko pong hindi mapapakain si Camilla ng pagmamahalang. Kaya po nagsusumika po ako sa aking trabaho upang makapag-ipon at matuloy ang munti kong negosyo. Alam ko kung suntok sa buwan ang ginagawa ko pero mahal na mahal ko ang inyong anak. Kaya sana po ipayagan niyo po akong ipakita sa kanya kung gaano po siya kamahal. Nagulat ang lahat sa haba ng sinabi ni Tonyo. Maging si Camilla ay hindi ito inaasahang sasabihin ni Tonyo. Leon, bulong ni Rosa sabay siko sa asawa. Napangaka kasi ito sa lakas ng loob na ipinakita ni Tonyo. Hindi makapaniwala, nahaharap ito at magpapaalam na mandiligaw na kahit kailan ay hindi nagawa ni Brando. Umayos ito ng upo. Mag-uusap tayo tungkol dyan. Pero bago ang lahat, anong nangyari sa pagitan niyo at ni Brando? Usisa ni Leon. Walang pagkatubiling sinabi ni Camilla ang mga nangyari mula sa pagbabalewala ni Brando sa kanya hanggang sa gabing kanyang nasaksihan. Napahinto si Camilla sa parte kung saan nakita niya si Brando at Fed. Hindi niya alam kung pagtatakpan niya ba ang dating kasintahan o sasabihin ang katotohanan. Say it, Camilla, anong nakita mo? Pilit ni Rosa. We saw him and Fred sa loob ng kwarto. Panimula ni Camilla. Napatakip ng bibig si Rosa. Si Leon naman ay namalang bigla. Napansin naman ni Camilla ang reaksyon ng kanyang mga magulang. Maling iniisip niyo, hindi sila gumagawa ng kababalagan or what?
Pero that time, sinabi ni Brando na mahal niya si Fred. I was with Tonyo that time. Biglang niyapos ni Rosa ang anak. I knew it. Alam kong wala kang kasalanan, Camilla. Alam namin hindi mo kayang gawin ang sinasabi nila. Umiiyak nito ang sabi. Sa labas ng mansyon, nagkakagulo na sa labas. Ayaw magpaawat ng mag-ina. Dire-diretso sila sa pagpasok sa mansyon. Nasaan si Leon at Rosa? I need to talk to them. Sigaw ni Sylvia na animoy pamamahay niya ang mansyon. Hinarap ni Nena si Sylvia. Ma'am, hindi po pwedeng abalahin ang pag-uusap nila. Saway nito. At sino ka para pagbawalan ako? Sabay taas ng kilay ni Sylvia. Personal maid ni Miss Camilla, bakit po? Taas na ang sabi at nakipagsabayan ng taray kay Sylvia. Abat, sasabunutan na sana si Sylvia. Si Nena nang bigla nitong sawayin ni Rosa. Sylvia! Sigaw nito mula sa hagdan. Anong gagawin mo kay Nena? Sita nito habang pababa ng hagdan. Kasabay nitong bumaba sina Leon, Tonyo at Camilla. Tumakbo naman si Nena papunta kay Camilla na para bang nagsusumbong. Leon, Rosa. Biglang naging malumanay ang tono ng boses nito. Lumapit kay Rosa at nagbeso. Siguro naman ay natauhan na ang anak mo. At papalayasin mo na yung lalaking yan dito sa pamamahay mo. Ngiti-ngiti nitong sabi. No? Sino may sabi sa'yo ang gagawin namin yon? Mataray pa nitong sabi. Noon lang nakita ng lahat si Rosa na mataray at palaban. What do you mean? Wait. Ano kasinungalingan ang sinasabi ng bastardang yan sa inyo? Na hindi siya nag-cheat? Hindi sila nakita ang nagtatalik ng lalaking yan sa mismong sasakyan niyo? Oh my, Rosa. Nagpapauto ka dyan. Pinapaikot ka lang yung babaeng yan. Sabay duro pa kay Camilla. Hinawi ni Rosa ang kamay ni Sylvia. Anong karapatan mong duruin ang anak ko? At pinaglakihan niya ito ng mga mata. Humalukip-kip si Sylvia. Sige, is this what you want? I'll withdraw all my asset in your company. Babagsak kayo. Babagsak ang pamilya niyo. Ano? Makikipagbalikan ng anak mo sa anak ko o maghihirap kayo? Hamon pa ni Sylvia. Natawa si Rosa na ipinagtaka ni Sylvia. Tumikim si Leon upang makasingit sa usapan ng dalawa. It's fine with us. 1% na lang naman ang share ninyo sa amin. Nalulong sa sugal ang asawa mo, Sylvia. At yun na lang ang natitirang shares ninyo. Na actually, bibilhin ko na. Total naman tinapos na ni kami ang koneksyon ng pamilya nating dalawa. Itanong mo dyan sa anak mo kung anong ginawa niya sa anak ko. Hamon ni Leon. Tumingin ang lahat kay Brando. I don't do anything. Hanggang sa huli papanindigan niya ang kanyang kasinungalingan. As expected. Sambit ni Rosa. Sylvia, your son cheated on my daughter. At ayos lang sana kung sa babae ipinagpalit ni Brando ang anak ko. Pero alam mo yung masakit? Kay Fred. Mahal ng anak mo si Fred. Your son is gay. And I don't have any issue with that. Pero ang sakit na ginawa ng anak mo sa anak ko. All these years, ginagamit lang ng anak mo si Camilla para pagtakpan yon. No? Hindi. Hindi baklang anak ko. You are all liars. Sigaw ni Sylvia. Namumutla na noon si Brando dahil malaking iskandalo ang nangyari. Lakas loob na nagsalita si Camilla. Please, Brando, sabihin mo ng totoo. Hindi kita ginulo. Isinaalang-alang kong pinagsamahan natin. Pero hindi ko akalaing gagawa ka ng kwento tungkol sa akin. Please, Brando, bago pa lumala ang lahat. Pakiusap ni Camilla. Mama, totoo po ang sinabi ni Tita Rosa. I'm gay at wala akong katotohanan ng sinabi ko nakita ko si Camilla at ang driver nila na making love. Lahat ng yun ay kasinungalingan. Pag-amin ni Brando, halos lumubog sa kahihiyan si Sylvia. Bago pa umuwi ng Pilipinas sa mag-asawa, sinabi na ni Sylvia ang kasinungalingang sinabi ni Brando. Noong una ay nagalit si Leon ngunit napagtanto ni Rosa na parang taliwas lahat ng sinabi ni Sylvia sa kanyang nasaksihan noong siya ay nasa Pilipinas.
At ang tungkol naman sa sinabi ni Sylviang ginawa ni Tonyo at Camilla sa sasakyan, ay hindi sila naniniwala. Hindi man galing sa sinapupunan ni Sylvia si Camilla, alam nitong hindi yan magagawa ni Camilla. Malaki ang tiwala nila sa kanilang anak tungkol sa ganoong bagay. Inihanda ng mag-asawa ang kanilang sarili at pinag-isipan ng pwede nilang maging hakbang upang malaman ang katotohanan. At laking pasasalamat nila dahil hindi sila naging padalos-dalos. Maraming salamat po dahil pinayagan niyo po akong ligawan ng anak ninyo. Wika ni Tonyo sa mag-asawa matapos ang gulong nangyari. Hinawakan naman ni Leon ang balikat ni Tonyo. Alam ko nasa mabuting kamay ang anak ko. Mahalin mo siya ng buong puso. Ipinagkakatiwala ko na sa inyong dalawang magiging takbo ng relasyon ninyo. Ngiti-ngiti naman si Rosa at bumalik na ang kanyang aura sa dati. Mabait at mahinhin. Imbitahan mo ang tatay mo dito sa bahay bukas para naman makilala namin siya. Nagkatinginan pa ang dalawa. Hindi maitago ni Tonyo ang sayang nararamdaman. Hindi niya akalaing ganito ang kahihinatnan ng lahat. Kinabukasan din na isinama ni Tonyo ang kanyang tatay Pepe sa mansyon. Nako, mamamanika na ba tayo anak? Bakit ako pinapatawag ng magulang ng nililigawan mo? Tanong ni Pepe. Tay, gusto ko lang po nilang makilala. Huwag po kayo mag-alala, mababait silang tao. Wika ni Tonyo. Nang makarating na sila sa mansyon, laking gulat ni Tonyo nang dahil mismong si Leon ang sumalubong sa kanila. Tila pamilya na ang turing nito kay Tonyo, kahit isang gabi pa lang silang magkakilala. Pagpasok nila sa mansyon ay sinalubong naman sila ni Rosa. Pababa pa lamang noon si Camilla, ngunit nasa may hagdan pa lang ito ay pumatak na ang luha nito sa kanyang mga mata nang makita ang tatay ni Tonyo. Tatay Pepe ko? Umiiyak nito ang sabi. Camilla anak, balat na sabi ni Pepe. Sa wakas ay nakita na ang mag-ama. Hindi man sila magkadugo ay mahal na mahal ni Camilla ang kanyang tatay Pepe at sobrang laking pasasalamat nito na muli ay nagkita sila. Mas naging masaya ang araw na yon dahil sa pagkikita ni na Camilla at Pepe. Mas naging palagay ang loob ng mag-asawa dahil alam nilang napalaki ng maayos ni Pepe si Tonyo tulad ng ginawa nito kay Camilla. Hindi naglaon ay naging magkasintahan na ang dalawa, ikinasal at bumuo ng pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.